Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1091100. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Divine Realm ay may dalawang malalaking lupain na puno ng mga gamot na espiritu. Ang isa sa mga ito ay natural na ang Immemorial Medicine Garden, habang ang isa pa ay ang Blue Drain Wilderness ng Holy City. Iba sa pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden na minsan lang kada 500 taon, ang Blue Drain Wilderness ay pribadong pag-aari ng Holy City at ng Alchemist Association. Kung gusto nilang pumasok, pwede nila itong gawin anumang oras. Ang Blue Drain Wilderness ay isang mahiwagang kaharian. Ang pasukan ay nasa loob ng Heavenly Saint Pagoda. Hindi makapasok ang mga nakamasid. Siyempre, ang Blue Drain Wilderness ay mapanganib din. Sa loob ay ang palaruan ng mga tiwangwang na hayop. Ito ay dahil ang Blue Drain Wilderness ay palaging ang lugar kung saan sinasanay ng banal na lungsod ang mga disipulo sa ilalim nila. Gayunpaman, ang Blue Drain Wilderness ay may kabuoang 7 antas. Ang bawat antas ay mas mapanganib kaysa sa isa pa. Ang banal na lungsod na nagsasanay sa kanilang mga disipulo ay nasa loob lamang ng unang 2 antas. Pagkatapos ng 3 antas, kung walang lakas ng Void Mystic Realm, tiyak na mamamatay ang mga papasok. Narinig na ni Mateo na binanggit ni Richard noon. Sinasabing ang pinakamalalim na bahagi ng banal na lungsod ay umaabot pa nga sa 6 na antas. Pero wala pang sino man ang nang-ahas na makapasok sa maalamat na 7 antas noon. Kahit si Reynold ay hindi rin nang-ahas na pumasok sa 7 antas. Siyempre, lahat ng ito ay mga alamat lamang. Kung nakapasok man o hindi sa 7 antas si Reynold noon, marahil siya lamang ang nakakaalam. Ang dahilan kung bakit nakuha ang pangalan ng Blue Drain Wilderness ay dahil palaging may bumabagsak na ulan ng dugo sa loob ng mistikong kaharian na ito. Hindi naman masamang bagay ang pag-ulan ng dugong ito. Sa halip, naglalaman ito ng nakakatakot na enerhiya ng asensya at maaaring makatulong sa mga martial artist na makalusot. Sa kabuuan, ang Blue Drain Wilderness na ito ay isang kayamanan. Sa simula, hindi pa ito ang tamang panahon para sa paglilitis sa mga disipulo ng banal na lungsod. Ngunit dahil sa kahilingan ni Mateo, walang nagawa si Cloud Sky kundi ituloy ang paglilitis sa pagkakataong ito. Ang pagbubukas ng Blue Drain Wilderness ay natural na nangangailangan ng malaking gastos. Imposibleng buksan ito ni Cloud Sky para lamang kay Mateo. Isa pa, kung hahayaan niya talagang pumasok si Mateo ng mag-isa, mag-aalala rin si Cloud Sky. Ang pagpasok sa Blue Drain Wilderness sa pagkakataong ito ay isang pagsubok sa pangalan. Ngunit sa katotohanan, mas mahalagang bantayan si Mateo. Siyempre, hindi ito sa pamamagitan ng pag-asa sa mga disipulo ng Tao Profound Realm at Divine King Realm, kundi sa pamamagitan ng pag-asa kina Junie at sa Spirit Hound Divine King. Ang Spirit Hound Divine King ay isang Void Mystic Powerhouse na kapantay ng Extreme Sword Divine King. Pero kung talagang naglaban sila, malamang na hindi ang Extreme Sword Divine King ang makakatapat ng Spirit Hound Divine King. Ang dahilan kung bakit nakuha ang pangalan ng Spirit Hound Divine King ay dahil palagi siyang may dalang contract beast sa tabi niya, ang Howling Sky Divine Hound. Ang Howling Sky Divine Hound na ito ay isa ring Void Mystic Powerhouse. Hindi siya nagkatawang tao. Kapag isinama sa Spirit Hound Divine King, ang mga ordinaryong Void Mystic Powerhouse ay talagang hindi magkatugma. Dahil pinangungunahan niya ang koponan para bantayan si Mateo, natural na panatag ang loob ni Cloud Sky. Ito ay dahil pumayag si Mateo sa kanyang kahilingan na pumasok sa Blue Drain Wilderness ng mag-isa. Sina Chen Ao, Tianming, Tucker, maging si Alwin, lahat sila ay hindi pinayagang pumasok sa pagkakataong ito. Ang pagsangayon ni Mateo sa kahilingang ito ay natural na nagdulot ng walang katapusang pag-aalala sa kanyang grupo ng mga nasasakupan. Ginoo, masyadong mapanganib para sa iyo na pumasok ng mag-isa. Mas mabuting isama mo na si Matandang Ao. Sabi ni Chen Ao. Ginoo, ang Blue Drain Wilderness na ito ay hindi ligtas na lugar. Nabalitaan ko na ang banal na lungsod ay dating may ilang elder ng Void Mystic Realm na namatay din sa loob. Paano ka makakapunta ng mag-isa? Tanong ni Tucker. Nakababatang kapatid, mapanganib ang biyaheng ito, kailangan mong mag-isip ng 3 beses bago ka kumilos. Walang magandang maidudulot ang 2 taong mahilig sa asong iyon.
Paano kung saktan ka nila sa loob? Pagmakaawa rin ni Tianming. Ang taong mahilig sa aso na tinutukoy niya ay natural na ang Spirit Hound Divine King at ang aso nito. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ninyo kailangang mag-alala. Hintayin niyo lang ako sa labas. Kahit kalahating taon lang, siguradong lalabas ako. Pumayag si Mateo sa mga kondisyon ni Cloud Sky. Natural lang na hindi rin niya basta-basta iiwan ang maraming tao sa banal na lungsod. Pinanumpa niya si Cloud Sky ng isang makalangit na daw upang matiyak ang kaligtasan ni Chen Ao at ng iba pa sa loob ng lungsod bago kumalma at umalis. Ang hindi pagtangkang gawin ni Cloud Sky ang lahat para harapin siya ay dahil hindi niya ito makita sa loob. Ngunit nang makapasok siya sa Bloodlane Wilderness, mahirap garantyahan na hindi siya gagawa ng aksyon laban kina Chen Ao at sa iba pa. Sa kabilang banda, hinawakan din ni Cloud Sky ang Spirit Hound Divine King at si Junie, at personal na nagbigay ng mga confidential na tagubilin kung paano magpapatuloy. Para makapasok si Matthew sa Bloodlane Wilderness, tiyak na ang mga spirit medicine ang kanyang pinupuntirya. Sumumpa na siya ng isang makalangit na sumpa na 5 tangkay lang ng spirit medicine ang kanyang aanihin. Pero sa tingin ko, ang mga spirit medicine na gusto niyang hanapin ay hindi talaga simple. Marahil, ang kanyang pinupuntirya ay ang ika-5 antas. Kailangan ninyong tandaan na huwag talaga siyang papayagang makapasok sa ika-5 antas, naiintindihan ninyo. Sabi ni Cloud Sky nang may walang kapantay na kataimtayman. Nanatiling tahimik ang Spirit Hound Divine King. Bahagya lamang siyang tumango. Ngunit sumagot si Junie, "Opo, Panginoong Cloud Sky." Sumulyap si Cloud Sky kay Junie at ipinaalala, "Alam kong hindi ka pa rin kumbinsido sa kanya sa puso mo. Pero maniwala ka sa akin, hindi ikaw ang katapat niya. Junie, ikaw ang kinabukasan ng banal na lungsod. Kailangan mong magkaroon ng mas mahabang pananaw sa sitwasyon." Si Matthew ay isang taong nakatakdang mamatay. Pero ang papatay sa kanya ay tiyak na hindi ikaw. Kapag naghari ka sa banal na kaharian sa hinaharap, matagal na siyang magiging isang lantang kalansay sa sementeryo. Nang marinig iyon ni Junie, halo-halong emosyon ang nasa puso niya. Malalim ang kahulugan ng mga salita ni Cloud Sky. Pero isang bagay ang napakalinaw, iyon ay mas mababa siya kay Matthew. Bukod pa riyan, siya ay palaging mababa. Pagkatapos lamang mamatay ni Matthew ay saka lamang siya nagkaroon ng pagkakataong malampasan ang nauna. Naintindihan niya ang loika ngunit mas lalong hindi kumbinsido ang puso niya. Ano ang dahilan kung bakit mas mababa siya kay Matthew? Hindi siya maihahambing kay Matthew ng nakaraang buhay. Hindi kaya't hindi man lang siya maihahambing sa 3rd level daw profound rookie na nasa harap niya. Dala ang hinaing at ayaw sumuko, pumasok si Junie sa Bloodlane Wilderness. Isang patuloy na patak ng pulang-pulang ambon ang marahang dumampi sa mukha ng lahat, na pumukaw sa sigla ng mga tao. Mga bakas ng enerhiya ng asensya ang pumasok sa katawan sa pamamagitan ng balat, pagkatapos ay nagtagpo sa dagat ng enerhiya ng asensya. Naramdaman ni Mateo na ang kanyang ikatlong antas na daw profound na kakalabas lang kamakailan ay unti-unting nagkakaroon ng pag-iipon. Sa simula, dahil pinipilit ni Mateo na palabasin si Cloud Sky, naisip nga niyang walang awang pag-alitan ang kabilang panig sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga pagkakamali nito. Pero kalaunan, nagbago ang isip niya. Sa halip na umasa na haharapin ng banal na lungsod ang lahing demonyo, mas mabuting dagdagan niya ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang banal na kaharian. Dahil siya ang anak ng langit, dapat niyang akuan ang responsibilidad ng panahong ito. Mas nakakatuwa para sa kanya na maghiganti sa halip na gawin ito sa iba, ang pagpuksa sa Medicine King Hall. Ang mga ginawa ni Cloud Sky at ng iba pa ay likas na kasuklam-suklam, ngunit bakit hindi hiramin ang lakas ng banal na lungsod upang maging makapangyarihan? Kung talagang nagawa ng Dao-defying pill na patakbuhin siya hanggang sa Deity Realm, kung gayon ang pagharap sa lahi ng mga demonyo ay maaaring hindi na kailangang hiramin ang lakas ng banal na lungsod. Sa oras na iyon, maging si Reynold ay kailangan ding maging nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nang malaman nilang kaya niyang makalusot sa Deity Realm dahil hiniram niya ang lakas ng banal na lungsod, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging mood nila? Habang iniisip ito, inaabangan din ito ni Mateo. Nakuha lamang ni Mateo ang Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma sa loob ng Immemorial Medicine Garden. Sa 9 na pangunahing gamot, 8 uri pa rin ang kulang.
Kung ang lugar kung saan matatagpuan ang 8 uri ng mga gamot na may espiritu ay may pinakamalaking pag-asa, walang dod ang iyon ay ang Blue Drain Wilderness. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit niya pinagbantaan na ikakalat ang iskandalo ng banal na lungsod, at pinilit si Cloud Sky na papasukin siya sa Blue Drain Wilderness. Pagkatapos ng isang ikot ng pagmumuni-muni, ang ikatlong antas ng Dao Profound ni Mateo ay lubusang lumakas. Ang kanyang cultivation ay muling umunlad ng laki. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Hindi nakakapagtaka na ang banal na lungsod ay napakalakas. Ang binyag ng ulan na ito ay halos kapantay ng 10 taon ng mapait na paglilinang ng mga ordinaryong martial artist. Bagamat ang mga epekto ng pagsipsip ng enerhiya ng asensya ay patuloy na mababawasan, ang pananatili sa Blue Drain Wilderness na ito ng hanggang kalahating taon ay malamang na maihahambing sa ilang dekada ng mapait na paglilinang sa labas ng mundo. Sa ganitong uri ng kondisyon, aling pangkat ang makakapantay dito? Habang si Mateo ay puno ng bagong emosyon, biglang lumapit si Junie at malamig na sinabi, "Mateo, gusto kitang hamanin." 1092. Sinulyapan ni Mateo si Junie at nakangiting sinabi, "Matagal mo na yang inisip, di ba?" Isang pangungusap ang nagpamula kay Junie hanggang sa mamula-mula ang buong mukha niya. Matagal nang napagtanto ni Mateo ang kanyang iniisip. Ang mga salita ni Cloud Sky ay nagparamdam sa kanya ng labis na kawalan ng kumbinsido sa kanyang puso. Sa totoo lang, sa kanyang pananaw, sapat na ang paghawak niya sa linya. Hindi na kailangang ipadala rito ang Spirit Hound Divine King. Kahit na maunawaan ni Mateo ang Heavenman Unity, hindi rin ito gagana ng maayos sa harap niya, ang powerhouse na ito ng Void Mystic Realm. Kung tutuusin, medyo nakakaabala lang. Sabihin mo lang kung papayag ka o hindi. Malamig na sabi ni Junie. Hindi siya sinagot ni Mateo, sa halip ay tumingin siya sa Spirit Hound Divine King. Walang pakialam ang Spirit Hound Divine King. Parang wala siyang balak na makialam. Mukhang gusto mo ring sukatin ang kasalukuyan kong lakas. Malamig na sabi ni Mateo. Hindi nagsalita ang Spirit Hound Divine King sa buong oras. Ngunit nang marinig niya iyon, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsalita ng 2 salita, "Tama." Dahan daw ang bumangon si Mateo at bumaantong hininga habang sinasabi, "Mukhang hindi kita binugbog, hindi mo malalaman kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan natin." "Sige, kung gayon, ayon sa gusto mo." Mapanghamak na sabi ni Junie, "Sa tingin mo ba? Ako pa rin ang taong iyon noon. Isang simpleng third level daw profound ang nangahas na maging mayabang sa harap ko, Junie. Ngayon, hahayaan kitang palawakin ang iyong kaalaman sa tinatawag na isang tunay na henyo sa martial Dao. Heaven Massacring Sword Domain." Pagkatapos magsalita, sa sandaling pinakawala ni Junie ang Divine King Domain, agad na binalot ni Mateo ang kanyang sarili ng isang nakakatakot na enerhiya ng espada. Ang Heaven Massacring Sword Domain ay ang Divine King Domain ni Junie. Bukod pa rito, ito ang Divine Rank Martial Technique ng Holy City na may walang hanggang kapangyarihan. Sa loob ng ilang taon, inilaan ni Junie ang sarili sa pag-unawa sa mga tunay na layunin, at mabilis na umuunlad. Halos maabutin na niya ang mga mas lumang henerasyon ng mga Void Mystic Powerhouse. Ang mga tulad ni Jinping ay talagang hindi karapat-dapat banggitin sa harap niya. Sa tabi, nang makita ng Spirit Hound Divine Realm ang Heaven Massacring Sword Domain, bahagyang tumango rin siya. Si Junie ay itinuring bilang susunod na hari ng banal na tagapagpatatag ng langit na aalagaan ng banal na lungsod. Ang banal na sakop na ito ng hari ay tunay ngang kapuri-puri. Makapangyarihan ang panganay na nakatatandang kapatid. Terena, panganay na kuya. Patayin mo na ang walang hiya na si Matthew. Ang panganay na nakatatandang kapatid ang numero 1 tao sa henerasyon ng mga nakababata. Ang mga dumating sa pagkakataong ito, bukod kay Mateo, ay pawang mga disipulo ng Purple Gold Hall. Natural lang nakakampihan ng mga taong ito si Junie. Ngunit ang kanilang paghanga kay Junie ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa loob ng ilang taon, halos hindi na nagpapakita si Junie sa Purple Gold Hall. Bihira rin nilang makitang kumilos si Junie. Nang makita ang Heaven Massacring Sword Domain ni Junie sa pagkakataong ito, bawat isa sa kanila ay napasigaw ng may walang kapantay na paghanga. Ikatlong antas na Dao Profound laban sa Void Mystic, isa itong labanan na walang kahit kaunting kaba. Ngunit alam nilang lahat na si Mateo ay may hawak na isang banal na artifact.
Bagamat malakas ang isang Divine King domain, ang mga Divine Artifact ay hindi dapat paglaruan. Sa mundong ito, tanging mga banal na artifact lamang ang makakapunan sa napakalaking agwat sa pagitan nito. Ipinakita ni Junie ang kanyang kakayahan sa larangan ng espada. Sa loob ng 500 talampakang radius sa paligid niya, nabuo ito bilang isang death zone. Anumang bagay na makapasok sa larangang ito ay puputulan ng hindi mabilang na mga ilaw ng espada. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang Divine King domain, nasa loob lang ng 500 talampakang radius na ito si Mateo. Ang unang round na ito ay itinuturing na isang palihim na pag-atake. Sa harap ni Mateo, hindi babawasan ni Junie ang kanyang pagbabantay. Alam niyang may hawak na banal na artifact si Mateo. Kaya naman, wala siyang planong pumatay sa isang suntok lamang. Naghanda na siya ng mga planong pang-emerhensya para harapin ang kapangyarihan ng banal na artifact ni Mateo. Ngunit, tila hindi agad ginamit ni Mateo ang banal na artifact, kaya't hinayaan siyang lamunin siya ng hindi mabilang na mga ilaw ng espada. Anong nangyayari dito? Nakapos pa rin itong si Mateo kanina lang. Baka bigla na lang siyang namatay. Haha, wala talagang pagyayabang. Namatay siya nang hindi man lang nagamit ang banal na artifact. Makapangyarihan ang panganay na kapatid. Isa lamang tigreng papel ang Mateo na ito. Kung titingnan mula sa labas, hindi mo makikita ang aktwal na sitwasyon sa loob ng sword domain. Ngunit ang mukha ni Junie ay walang kapantay na kaseryosohan sa oras na ito. Ang Spirit Hound Divine King, na matagal nang matatag na parang bundok, ay nanginig din sa buong katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata at tumitig ng mataman sa Heaven Massacring Sword Domain. Malinaw nilang naramdaman na sa loob ng Heaven Massacring Sword Domain, mayroon pa ring isang maliit na Divine King Domain. Talaga bang naunawaan ni Mateo ang isang Divine King Domain na may third level daw Profound Cultivation Realm? Nakakagulat talaga ang ganitong bagay, di ba? Sus Mariosep. Minaliit talaga kita. Pero, sa napakahinang Divine King domain mo, hanggang kailan mo kayang labanan? Nagngalit si Junie nang may puot at biglang ginamit ang 70% ng Emperor Chi sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Heaven Massacring Sword Domain ay tumaas ng ilang beses ng sabay-sabay. Sandaling sumikat ang liwanag ng espada sa loob ng 500 talampakang radius na iyon at walang kapantay ang ganda nito. Sa wakas ay may napansin ang mga nakababata ni Junie na may mali. Unti-unti ring tumigil ang sigawan. Bawat isa sa kanila ay labis na nagulat, hindi maintindihan kung paano nakaligtas ang isang third level daw profound sa loob ng Heaven Massacring Sword Domain sa ilalim ng sitwasyon kung saan hindi siya naglagay ng isang divine artifact. Pero, dahil nakikita nilang parang nakaharap sa isang matinding kalaban ang hitsura ni Junie, alam nilang hindi talaga madaling kalabanan ang Mateo na ito. Nang maramdaman ang pagliit ng sakop ng banal na hari ni Mateo, muling lumitaw ang pagmamalaki sa mukha ni Junie. Gaano kalakas ang Divine King Domain na ipinapakita ng isang third level daw profound? Hindi mo pa rin ginagamit ang banal na artifact. Inaamin kong kahanga-hanga ka. Pero sige lang, magpanggap ka ng ganito, mamamatay ka ng napakasama. Sabi ni Junie nang may malamig na ngiti. Ayon sa gusto mo. Hindi pa humihina ang boses ni Junie nang may marinig na boses mula sa loob ng Heaven Massacring Sword Domain. Kaagad pagkatapos, biglang naramdaman ni Junie na ang kanyang Heaven Massacring Sword Domain ay nagpapakita ng mga senyales ng nalalapit na pagbagsak. Ang nasasakupan ng Divine King ni Mateo ay nasa gitna ng mabilis na paglawak. Oy! 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 Ilang asul na ilaw ng espada ang sumiklab na parang lumabas mula sa isang bahay uod, at tumagos mismo sa Divine King Domain ni Junie. Pagkatapos noon, parami ng paraming ilaw ng espada ang tumagos palabas, tinutusok ang Heaven Massacring Sword Domain ni Junie hanggang sa ito ay maging parang pugad ng putakti. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Junie at alam niyang hindi na niya kayang supulan ang Divine King Domain ni Mateo, kaya dali-dali siyang umatras. Ugong. Isang napakalaking puwersa ang kumalat, agad na nagpasabog kay Junie palayo. Sa wakas ay lumitaw na sa paningin ng lahat ang pseudo Divine King Domain ni Mateo. Sa oras na ito, nakatayo si Mateo habang hawak ang kanyang espada, ang kanyang aura ay kahanga-hanga. Sa totoo lang, hindi ito gaanong mahina kumpara kay Junie.
Ang tingin ng Spirit Hound Divine King ay naging seryoso, at hindi makapaniwalang tiningnan ang mahabang espada sa mga kamay ni Mateo. Longsword Divine Artifact. Ang boses ng Spirit Hound Divine King ay naglabas ng matinding pagkamangha. Walang duda, ang Divine King domain ni Mateo ay napakahina. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Evil Extermination Sword na ito, ang kanyang Divine King domain ay talagang nakayanan ang Heaven Massacring Sword domain ni Junie bilang kapantay. Ang Evil Extermination Sword na ito ay isa lamang banal na artifact na ginawa para kay Mateo. Dahil napalipad si Junie, ang balang ito ay malinaw na nagwagi si Mateo. Hindi inisip ni Junie na ang martial Dao cultivation ni Mateo ay talagang nakakatakot sa ganoong antas. Kahit hindi man hiramin ang kapangyarihan ng Divine Sword, batay lang sa pag-unawa niya sa isang Divine King domain sa 3rd level Dao Profound, ang puntong ito ay nag-iwan sa kanya sa malayong likuran. Napakalinaw ni Junie na bago muling nagkatawang tao, hindi naunawaan ni Mateo ang anumang tunay na layunin. Pero ngayong 20 taon pa lamang ang lumipas, naunawaan na ni Mateo ang isang Divine King domain. Ang ganitong uri ng pagbuti ng bilis, ang pagsasabi na ito ang numero 1 sa Divine Realm ay hindi naman talaga labis-labis. Gayunpaman, ang dagok na ito kay Junie ay pangkaraniwan. 1093. Ayaw kong maniwala na ang isang maliit na 3rd level Dao Profound ay kayang gawin ang malalangit na Heaven Massacring Sword art na yan. Sa wakas ay sumabog na rin ang galit ni Junie. Hindi niya lubos matanggap ang katotohanan ito sa harap ng kanyang mga mata. Kaya, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na espada. Sa sandaling iyon, isang figure ang biglang pumasok sa kanyang Divine King domain, at hinampas ang kanyang mahabang espada gamit ang isang palad. Sing-sing. Lumipad ang mahabang espada mula sa kanyang kamay at gumuhit ng isang arco sa hangin na tumutusok sa lupa. Kalimutan mo na, hindi mo siya matatalo. Kahit manalo ka, panalo ka rin sa kakaibang paraan, narinig ni Junie ang boses ng Spirit Hound Divine King. Lumuhad si Junie nang may kalabog, tila walang magawa. Matagal nang ibinaba ng kanyang mga nakababatang kapatid ang mga banner at hininaan na ang tunog ng tambol. Kasalukuyan, bawat isa sa kanila ay nagpalitan ng tingin, hindi sigurado kung paano sila lalapit upang aliwin ang panganay na nakatatandang kapatid. Maraming taon na ang nakalilipas, nalampasan ni Mateo ang pinakamatandang senior brother sa lahat ng aspeto, iyon ay dahil ang kanyang alchemy na daw ay kahanga-hanga. Pero ngayon, kahit ang martial daw ni Mateo ay nakakatakot. Ganito. Paano ko mapapatanggap ang mga tao dito? Tara na. Walang balak ang Spirit Hound Divine King na alokan si Junie para aliwin siya. Walang pakialam na nagsalita lang siya at tumalikod at umalis. Itinabi ni Mateo ang Evil Extermination Sword at naglakbay patungo sa kailaliman ng unang antas kasunod ang Spirit Hound Divine King. Ilang oras matapos umalis si Mateo at ang iba pa, isang serye ng mga alon ang lumitaw sa espasyo ng Blue Drain Wilderness. 3 taong nakaitim ang direktang lumabas mula sa kawalan. Tunay ngang kakilakilabot ang Spiritorn Shattering Mirror na ito. Hanggat mayroong koordinasyon, malayang makakapaglakbay ang isang tao sa kalawakan. Ang Blue Drain Wilderness ay ang pinaghihigpitang lupain ng banal na lungsod. Walang ibang tagalabas ang nakarating kailanman, sabi ng isang taong nakaitim. Hawak ng taong nakaitim ang isang salamin na pangyaman. Nakakagulat na ang Spiritorn Shattering Mirror ang nakatakas sa kawalan sa loob ng vast Sunbright Moon Realm. Sa pag-eensayo ni Lord Divine Master, ano ang maituturing na kahulugan ng paggala sa kalawakan? Hindi magtatagal, magiging atin na ang buong Divine Realm. Sabi ng isa pang tao. Sa pagkakataong ito, ibinagsak ni Lord Divine Master ang isang braso at binti. Maging ang Mountain and River State Painting, ang ganitong uri ng divine artifact na sumusuway sa langit, ay inilabas din. Hindi tayo dapat magkamali kahit kaunti. Sabi ng ikatlong tao. Relax ka lang, gamit ang 3 nating lakas kasama ang 3 dakilang banal na artifact, tiyak na hindi mapalad si Mateo na yan. Sabi ng unang taong nakaitim. Manam, itong Mountain and River State Painting ay hindi peking pambabae ng Bright Moon City. Hindi lang walang hanggan ang kapangyarihan nito, mayroon pa itong epekto ng pagtatago ng mga sekreto ng langit. Hanggat si Mateo ay madala sa loob, gamit ang 3 nating lakas, hindi kaya natin siyang mapatay. Hey hey!
Ang mandato ng anak ng langit ay maagang mamamatay, gusto kong makita kung ano ang gagamitin ng sangkatauhan para labanan ang dakilang hukbo ng aking halimaw sa pagkakataong ito. Sabi ng pangalawang tao. Mabuti pa't huwag nating bawasan ang ating pagbabantay. Mateo, ang batang ito ay lubhang kakaiba. Ang mga pukana ni Lord Divine Master ay ilang beses nang nasira sa kanyang mga kamay. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nakikipaglaban si Lord Divine Master para sa trono ng Divine Realm, ang kanyang momentum ay hindi mapigilan. Bukod dito, dapat ninyong malaman na ang Cultivation Realm ni Mateo noon ay talagang walang kabuluhan. Ngunit ngayon, isa na siyang third level daw profound martial artist at nakakaintindi pa ng isang Divine King domain. Ang pagnanais na patayin siya ay hindi isang madaling bagay. Huwag ninyong kalimutan kung paano nagturo si Lord Divine Master bago umalis. Sabi ng ikatlong tao sa isang seryosong boses. Nang sandaling lumabas ang mga salitang iyon, naging matigas ang ekspresyon ng dalawa pang tao. Tama na yang mga kalokohan. Kailangan nating pumasok sa ikatlong palapag ng mas maaga sa schedule at mag-set up ng ambush at hintayin siyang pumasok. Kung papasok lang siya sa Mountain and River State Painting saka lang natin siya mapatay. Kung hindi natin siya mapapatay, dito na lang tayo mamamatay. Pagkatapos magsalita, muling ginamit ng unang taong nakaitim ang Spirithorn Shattering Mirror. Agad na nawala ang tatlong tao sa lugar. Hindi kailanman inakalang may isang partikular na pukana ng kamatayan na tumatarget sa kanya na naghihintay na sa kanya sa kailaliman ng Blue Drain Wilderness. Habang naglalakad, biglang kumunat ang noo ni Mateo, at napahinto siya sa kanyang mga yabag. Ano iyon? Tanong ni Turned Spirit Hound Divine King. Brandon, naramdaman mo ba na parang may bahid ng pag-alon ang lugar na pinasukan natin? Nakakunot ang noo na tanong ni Mateo. Brandon ang orihinal na pangalan ng Spirit Hound Divine King. Napakakaunti lang talaga ng mga taong nang-ahas na direktang magsalita ng walang mga parangal. Kanina lang, may napansin siyang bakas ng bahagyang mahahalatang spatial undulation flash at agad na lumipas. At ang direksyon ay eksakto sa lugar na kanilang pinasukan. Bagamat halos wala ang ganitong uri ng pag-alon-alon, matagal nang nakapasok si Mateo sa kaharian ng Heaven Man Unity. Napakasensitibo niya sa nakapalibot na kapaligiran. Nang marinig ito ng Spirit Hound Divine King, sinabi niya, hindi. Hindi ka sana nagkakamali, di ba? Nasa 100,000 milya na ang layo natin mula sa pasukan. Nararamdaman mo pa rin ba ang mga alon doon? Bukod pa rito, ang Blue Drain Wilderness ay nasa loob ng isang spatial rift. Normal lang din na may bakas ng alon. Bukod pa rito, kung mayroon talagang anumang sitwasyon, gamit ang isang matalas na pandaman ni Howl Sky, tiyak na matutukoy niya ito. Anong mga alon? Masyado kang nag-iisip, di ba? Hindi pa nakapasok ang mga tagalabas sa Blue Drain Wilderness. Bukod sa atin, sino pa ang makakakapasok? Huwag mong subukang maghanap ng mali. Malamig na sanggal ni Junie. Kahit nakabawi na siya mula sa pagkabigla, hindi pa rin natutuwa si Mateo kay Junie kahit anong tingin niya sa kanya. Alam niyang nagseselos ito kay Mateo. Pero hindi niya lang talaga mapigilan ang sarili niyang emosyon. Hindi siya naasiwan ni Mateo at umiling habang sinasabing, siguro masyado lang akong sensitibo. Sige, maglakad ka na lang. Pagkatapos magsalita, nanguna si Mateo at umalis. Kasunod ni Mateo, isang kislap ang kumislap sa mga mata ng Spirit Hound Divine King. Hindi niya akalain na ganito pala katalas ang pangunawa ni Mateo. Ang mga spatial coordinate ng Blue Drain Wilderness na ito ay tiyak na ibinigay sa mga lalaking nakaitim ng Spirit Hound Divine King na si Brandon. Sa loob ng napakaraming taon, ang Spirit Hound Divine King ay matagal nang nakahiga sa loob ng banal na lungsod. Pareho siya ni Lawson Kenglan, parehong miyembro ng lahing demonyo. Matagal nang nagplano ang misteryosong Panginoong Divine Master. Ang banal na lungsod, na isang napakahalagang lugar, paano niya hindi magagawang magtanim ng mga impormante. Ang buong banal na lungsod, bukod sa tatlong titan na nakakaalam na si Mateo ay anak ng utos ng langit, naroon pa rin si Brandon. Ipinaalam niya kay Lord Divine Master ang balita na papasok na si Mateo sa Blue Drain Wilderness. Agad na nagpasya si Lord Divine Master na magsagawa ng kampanya ng pagkubkob laban kay Mateo.
Sa pagkakataong ito, ang tatlong lalaking nakaitim na ipinadala ni Lord Divine Master ay pawang mga powerhouse sa klase ng Holy King. Ang lakas ng mga banal na hari ay kayang tapatan ang mga Void Mystic powerhouse ng sangkatauhan. Hindi kayang talunin ni Brandon ang lakas ng kahit sinong tao sa kanilang tatlo. Nangangahulugan din ito na, kasama ang Howling Sky Divine Hound, isang kabuoang 5 Void Mystic Realm powerhouse ang nagpaplanong tambangan si Mateo. Maliban na lang, hindi inakala ni Brandon na palihim lang na nakapasok ang mga kasama niya sa Blue Drain Wilderness, at napansin na ito ni Mateo. Ang unang antas na ito ay hindi naman gaanong nagdulot ng panganib sa kanila. Sa paglalakbay, halos umabot sa 100,000 milya ang kanilang narating ng may malawak na saloobin. Ang radius ng persepsyon ng isang Dao Profound Powerhouse ay hindi hihigit sa 10,000 milya lamang. Pero ang persepsyon ni Mateo ay 10 beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong Dao Profound Powerhouses. Masyado itong kakatwa. Bukod dito, alam ni Brandon na ang pagbubukas ng espasyo gamit ang Spirithorn Shattering Mirror, ang mga alon na nalilikha ay napakaliit. Kahit sa loob ng 20,000 milyang radius, maaaring hindi rin ito maramdaman ng mga ordinaryong martial artist. Pero, hindi talaga sila nakapagtago mula sa mga mata at tainga ni Mateo. Kahit na isa lamang itong napakahinang amoy, napansin talaga ito ni Mateo. Marahil ay naramdaman ni Junie na naghahanap ng gulo si Mateo. Ngunit alam ni Brandon na hindi. 1094. Sa loob ng 3 araw na sunod-sunod na paglalakbay, sa wakas ay nakarating na ang grupo ni Mateo sa pasukan ng ikalawang palapag. Ikalawang antas, ang mga tiwangwang halimaw ay akin, ang mga gamot sa espiritu ay sa inyo, sinabi ni Mateo ang isang pangungusap na ito, at pagkatapos ay agad na pumasok sa ikalawang antas. Sa ikalawang antas, ang mga Desolate Beast ay halos nasa ranggo ng Divine King. Ang lakas ng mga tiwangwang na halimaw na ito ay napakalakas. Bukod pa rito, ang kanilang balat ay magaspang, at ang kanilang laman ay makapal. Ang mga disipulong ito ng Purple Gold Hall ay maaaring hindi kayang tapatan ng isang tiwangwang na halimaw ng paisa-isa. Pero sinabi ni Mateo na gusto niyang takpan ang mga tiwangwang na halimaw sa ikalawang antas. Kung dati lang iyon, tiyak na mararamdaman nila na nagyayabang si Mateo. Isang 3rd level Dao Profound, batay sa kung ano ang may tutugma sa isang Divine King rank Desolate Beast. Pero matapos masaksihan ang kanyang paghaharap kay Junie, wala nang sino man ang nangahas na maliitin si Mateo. Kahit hindi niya ginamit ang banal na espadang iyon, mas malakas pa rin ang lakas ni Mateo kumpara sa karamihan ng mga tao sa kanila. Mukhang hindi lang para sa mga gamot na pang-spirit ang pagpasok niya sa Blue Drain Wilderness na ito. Gusto pa nga niyang hiramin ang mga Desolate Beast dito para mapakalma ang sarili, sabi ng Spirit Hound Divine King. Sa loob ng kalahating taon, gaano kalaki ang magiging pag-unlad niya? Mapanghamak na sabi ni Junie. Hindi ko lang alam kung anong paraan ang ginamit niya para pumayag si Lord Cloud Sky. Ang Blue Drain Wilderness ay hindi pa nagkaroon ng ganitong pambungad na pagbubukas sa isang tagalabas noon. Hindi ko inakalang sa pagkakataong ito, may ginawang exception, sabi ng Spirit Hound Divine King. Malungkot ang itsura ni Junie pero hindi nagsalita, sumasabay sa yabag ni Mateo. Umungol. Isang nakakapangilabot na dagandong ang umalangaw-ngaw. Isang malaunggoy na halimaw ang biglang sumugod, diretsyong sumugod kay Mateo na nasa unahan ng grupo. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, hindi siya nabahala kundi natuwa. Casual niyang hinugot ang Star Moon Sword, ginamit ang espada at balak na sanang humakbang pasulong at makipaglaban. Ngunit nang sandaling iyon, isang imahe mula sa likuran ang dumaan sa kanyang tabi, mas mabilis na tumatakbo patungo sa nag-iisang halimaw na iyon. Heaven Massacring Sword Domain. Sa sandaling bumukas ang Divine King Domain, hindi mabilang na sword light ang agad na nagdulot ng maraming butas sa mapanglo na halimaw na iyon. Ugong. Hindi nagkaroon ng oras ang nag-iisang halimaw para mag-init ang ulo at maayos na napatay ni Junie. Ang atake ng isang Void Mystic Powerhouse, paano magiging kapantay ang ordinaryong Divine King rank Desolate Beast na ito? Clank! Ibinalik ni Junie ang espada sa kaluban nito, walang kapantay ang elegante.
Lumungkot ang mukha ni Mateo, at sinabi niya, Junie, ano ang ibig sabihin nito? Mukhang kalmado si Junie habang malamig na nagsalita, anong ibig sabihin ng ano? Ang Blue Drain Wilderness na ito ay teritoryo ng aking banal na lungsod. Ako, bilang punong disipulo ng Purple Gold Hall, ay nagsasanay ng mga teknik sa pakikipaglaban dito. Maaari kayang may anumang hindi naaangkop. Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni Junie si Mateo na parang nagpapakita ng lakas at nagmamadaling umalis. Napakasimple lang ng kanyang layunin. Dahil gustong hiramin ni Mateo ang mga halimaw na narito para mapalakas ang kanyang lakas, hindi niya hahayaang dagdagan pa ito ni Mateo. Agad siyang kikilos at papatayin ang mga halimaw na nakakasalubong niya, ngunit hindi niya bibigyan ng kahit anong pagkakataon si Mateo. Maliban na lang kung ginamit ni Mateo ang banal na espadang iyon. Pero, kung gagamitin niya ang banal na espada, hindi nito makakamit ang epekto ng pagpapatigas. Kung tungkol sa kung mag-aalab ba o hindi si Mateo, hindi na siya gaanong nag-aalala. Ngayong nandito na ang Spirit Hound Divine King, 2 lalaki at 1 aso, 3 dakilang Void Mystic Powerhouses, kaya pa bang baligtarin ni Mateo ang kalangitan? Ang mga Desolate Beast ng Divine King Realm ang pinakaangkop na kalaban para kay Mateo sa kasalukuyan. Sa ilalim ng mga sitwasyong hindi gumagamit ng mga Divine Artifact, dapat pantay na maitugma si Mateo sa mga Desolate Beast na nasa peak Divine King rank. Umugang. Bigla na lang, isang nakakabinging dagandong ang umalangaw-ngaw ng walang tigil. Nang marinig ang tunog, halos kapareho ito ng halimaw na unggoy na pinatay ni Junie kanina. Ugong. Nanginig ang lupa. Sa di kalayuan, 7 o 8 tiwangwang na halimaw ang tumatakbo palapit. Kung titingnan mula sa kahangahangang momentum, ang lakas ng 8 tiwangwang na halimaw na ito ay pawang mga pinakamataas na Divine King. Haha, dumating ka sa tamang oras. Tumawa ng malakas si Junie. Humakbang pasulong habang nakapatong ang kamay sa kanyang espada, sumugod siya patungo sa 8 tiwangwang na halimaw na unggoy. Sa sandaling bumukas ang Heaven Massacring Sword Domain, lubos na inakala ni Junie na siya ay magwawala sa lahat ng direksyon. Nako, nagkamali siya ng kalkulasyon. Nang makita ng 8 tiwangwang na halimaw na unggoy na iyon si Junie na bumababa ng may pagbabanta, bawat isa sa kanila ay nagpakita ng kakaibang posture. Nang makalapit si Junie, biglang sumalakay ng buong lakas ang 8 tiwangwang na halimaw. Ang 8 daloy ng enerhiya ng asensya ay parang bola ng kanyan, agad na nagsama-sama. Isang nakakagulat na alon ng enerhiya ang kumalat. Ipapakita na sana ni Junie ang kanyang kapangyarihan, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Maliban na lang, huli na ang lahat para gustuhin niyang magpalit ng galaw. Ugong. Ang bola ng kanya na may enerhiyang asensya ay agad na tumama sa kanyang Heaven Massacring Sword Domain. Isang malaking bunganga ang talagang nawasak sa makapangyarihang Divine King Domain. Habang ang katawan ni Junie ay agad na lumipad pabalik sa likuran. Power! Bumagsak sa lupa ang katawan ni Junie, at dali-daling lumapit ang kanyang nakababatang apprentice upang alalayan siya. Ngunit agad itong samuka ng dugo. Umugang. Ang 8 tiwangwang na halimaw na parang unggoy ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na ungol. Ang hitsurang iyon ay parang pagsasayaw sa tuwa sa tagumpay ng pag-ataking ito. Susmariosep. Ang 8 unggoy na ito ay mayroon palang kakaibang paraan ng pag-atake gamit ang magkasanib na pag-atake. Ang lakas ng isang pag-atake ay hindi talaga mababa sa mga Void Mystic Powerhouse. Galit na sabi ni Junie. Malinaw na mga Desolate Beast lang ito na nasa 8 peak Divine King rank. Pero ang lakas ng joint attack kanina ay talagang napakalakas. Sandali ring naging pabaya si Junie, gusto niyang mabilis na marating si Mateo at patayin ang mga halimaw sa lalong madaling panahon. Hindi niya inaasahan na makakaranas siya ng malaking pagkalugi. Sa kasalukuyan, ang kanyang dugo at chi ay nasa kaguluhan. Ang isang subo ng enerhiya ng asensya ay hindi talaga kayang tipunin sa loob ng maikling panahon. Ang 8 halimaw na unggoy na walang buhay ay talagang naiintindihan pa rin ang loika ng mabilis na paghabol sa isang tagumpay.
Pagkatapos ng maikling pagdiriwang, humabol sila papunta sa panig na ito ng may malalaki at mahahabang hakbang. Ugong. 800 talampakang taas na higanteng unggoy ang sabay-sabay na tumatakbo, parang mabibiyak ang lupa. Ipinakita pa nga ng 8 higanteng unggoy na ito ang kakaibang poster kanina habang tumatakbo. Gusto pa talaga nilang gawin iyon sa pangalawang pagkakataon. Sa sandaling iyon, gumalaw si Mateo. Agad na nawala ang kanyang anyo mula sa kanyang kinatatayuan. Pagsasama sa langit at lupa. Sa isang kisap mata, sumulpot si Mateo sa gitna ng 8 higanteng unggoy. Nang bumukas ang kanyang pseudo-divine king domain, ang marahas na enerhiya ng espada ay agad na nagpagulo sa tempo ng magkasanib na pag-atake ng mga higanteng unggoy. Kumalansing. Hindi mabilang na enerhiya ng espada ang tumama sa mga higanteng unggoy at talagang naglabas ng tunog ng pagbangga ng metal. Ang katawan ng 8 higanteng unggoy na ito ay maihahambing sa mga banal na artifact. Hindi rin nagawang malusot ng mga swordlight ni Mateo ang kanilang mga depensa ng maikling panahon. Siyempre, ito ay pangunahin pa rin dahil kulang ang cultivation realm ni Mateo. Nakamit na ang konsepto ng kanyang sword intent, ngunit wala siyang malakas na essence energy para suportahan ito. Kung mayroon lamang siyang enerhiya ng Divine King Realm Essence, malamang ay nakapatay na siya ng kahit 2 higanteng unggoy sa oras na ito. Malinaw na hindi inaasahan ng mga higanteng unggoy na ito na ang tila hindi kapansin-pansing taong ito ay talagang ikinagulat nila. Agad na nasira ng biglaang pagpasok ni Mateo ang magkasanib na pag-atake ng mga higanteng unggoy. Kanya-kanya silang nakikipaglaban sa kasalukuyan. Ngunit may sapat na espasyo si Mateo para maglaro, pabalik-balik sa pagitan nila. Sa loob ng ilang panahon, naglaban ang magkabilang panig hanggang sa maging pantay ang kanilang pagkakapantay-pantay. Bagamat pansamantalang hindi kayang labagin ng Divine King Domain ni Mateo ang depensa ng mga higanteng unggoy, sa paglipas ng panahon, maaari silang maubos hanggang sa mamatay dahil kay Mateo. Walang humpay na umuungal ang 8 higanteng unggoy. Bawat isa sa kanila ay gustong ipakita ang kakaibang poster. Pero hindi sila binigyan ni Mateo ng pagkakataon. Sa tuwing gusto nilang gumawa ng magkasanib na pag-atake, ang hindi mabilang na mga ilaw ng espada ni Mateo ay nakatuon sa isang higanteng unggoy upang salubungin ito. Kahit na mas mahina pa ang kanyang Divine King Domain, kapag bumati ito sa katawan ng isang tao, magiging sobra na rin ito para tanggapin ang kabilang panig. At ang kanilang magkasanib na pag-atake, hanggat hindi ito makasabay, ito ay direktang masisira. Tiningnan ni Junie ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay hindi masabi. Hindi niya inakalang nabigo pala siya ng husto sa isang madaling gawain. 1095. Sa ilalim ng pusong kaharian ng Heavenman Unity, ang bawat galaw at kilos ng 8 higanteng unggoy ay nakabalangkas sa isipan ni Mateo, na nagpapakita ng bawat maliliit na detalye. Ang 8 higanteng unggoy na ito ay perpekto bilang kalaban niya. Ang lakas ng 8 higanteng unggoy na ito ay lubhang nakakatakot. Kahit na hindi sila gumamit ng magkasanib na pag-atake, nakakaramdam pa rin si Mateo ng labis na hirap na harapin ito. Pero ang mismong pakiramdam na parang may limitasyon ang siyang makapagpapasigle sa potensyal ni Mateo. Ang mga kamaong bakal ng higanteng mga unggoy ay nagdulot ng malalakas na hangin mula sa mga tainga ni Mateo. Bagamat naiwasan ni Mateo ang kanilang mga kamao, ang lakas hangin na nagmumula sa kanilang mga kamao ay naging dahilan din para hindi ito matanggap ni Mateo. 8 higanteng unggoy, 16 na kamaong bakal na nagsasama-sama, na bumubuo ng isang napakasindek na sapot ng hangin sa ere. Kahit na si Mateo ay nagtataglay ng isang Divine King Domain, nagtamo rin siya ng mga pinsala sa maraming bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang 8 higanteng unggoy na iyon ay wala nang mas hihigi pa. Masyadong maliksi si Mateo. Sa ilalim ng paghaplos ng Limitless Sword Domain, ang 8 higanteng unggoy ay nagkaroon ng maraming hiwa sa kanilang mga katawan. Ang 8 higanteng unggoy ay nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala. Sa simula pa lang, ang mga kalaban na nakatagpo ni Mateo ay pawang napakalakas. Maraming beses, kinailangan niyang hiramin ang kapangyarihan ng mga banal na artifact bago niya halos mapilitang umatras ang kalaban.
Pero ngayon, talagang umaasa na siya sa sarili niyang lakas para pantay na makalaban ang 8 higanteng unggoy na ito. Sa tabi, pinanood ng mga disipulo ng Purple Gold Hall hanggang sa sila ay labis na natakot. Sa kanilang pagkakaintindi, ang dahilan kung bakit makapangyarihan si Mateo ay malamang na dahil sa pag-asa pa rin sa kanyang banal na artifact. Ngunit kung gaano kalakas ang tunay niyang lakas, hindi pa nila naranasan noon. Sa pagkakataong ito, talagang naranasan nila ito. Ang isang third level daw profound na nakikipaglaban sa 8 higanteng unggoy ay talagang pantay ang kalaban. Ang lakas na ito, kalimutan mo na ang pagtawa ng may pagmamalaki sa gitna ng parehong ranggo, kahit sa gitna ng mga pinakamataas na banal na hari, mas dakila pa rin ito. Hindi ko inakalang umabot na pala sa ganitong antas ang lakas ni Matthew sa martial daw. Ang lakas ko, ang pagharap sa isang higanteng unggoy, ay sapat na para mabulunan. Hindi naman talaga siya nahulog sa isang disbentaha kahit kaunti sa pagharap sa 8. Sabi ng isang disipulo ng Peak Divine King na Purple Gold Hall. Tunay na kahanga-hanga. Ang alchemy ng lalaking ito na si Dao ay kahanga-hanga. Pero kung titingnan ngayon, ang kanyang martial daw ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang alchemy daw. Napabuntong hininga ang isa pang Divine King powerhouse sa paghanga. Hindi ba't nagkatawang tao siya ng mga 20 taon? Paano niya nauunawaan ang ganito kalalim at kataas-taasang tunay na layunin? Maaari kayang isa lamang itong pagkukunwari sa kanyang nakaraang buhay. Natulala ang mga disipulong ito, hindi nila alam na ang mukha ni Junie ay singitim na ng ilalim ng palayok. Tumahimik nga kayong lahat para sa akin. Napahawak si Junie sa kanyang dibdib at galit na saway. Napansin ng mga disipulong ito na nagkamali sila ng pagsasalita at hindi sinasadyang inilabas ang kanilang mga dila at hindi na nakapagsalita. Ang pagpuri kay Matthew sa harap ng panganay na kapatid, hindi ba't sinasampal nito ang mukha niya? Pero sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang bibig ng Spirit Hound Divine King at sinabing, Matthew. Parang unti-unting lumalampas. Hindi napigilan ni Junie na mabahala ng marinig iyon at dali-daling tumingin kay Mateo na naroon. Sa kasalukuyan, si Mateo ay may mga sugat sa maraming bahagi ng kanyang katawan. Marami pang bahagi ang bumubulwak pa nga ng maitim na pulang sariwang dugo. Ngunit, ang kanyang Divine King domain ay nagliliwanag ng may nakasisilaw na liwanag at mas matalas pa ito kumpara dati. Ang mga ilaw ng espadang iyon ay lalong lumakas at naging mas matalas din. Sandaling naglabas ang banal na haring nasasakupan ni Mateo ng isang makinang na asul na liwanag. Kusang sumiklab ang enerhiya ng buhay at kamatayan. Sa simula, ang sakop ng Pseudo Divine King ni Mateo ay humigit kumulang 50 square feet lamang. Ang antas na ito ng Divine King domain ay hindi maihahambing kahit sa pinakamababang Void Mystic powerhouses. Pero ngayon, ang sakop ng Divine King ni Mateo ay lumawak na sa 100 talampakang kwadrado, lumawak ng 1 beses. Huwag mong maliitin ang 1-fold square feet na ito, para sa mga powerhouse ng Void Mystic, kahit ang pagpapalawak ng 10 talampakan ay isang napakahirap na bagay. Ang laki ng isang Divine King domain ay maaaring magpakita ng lakas ng isang Void Mystic powerhouse sa isang tiyak na lawak. Itinalaga ni Junie ang sarili sa pag-unawa sa Dao, at nitong mga nakaraang taon ay lumago ito mula sa pinakaunang 100 square feet patungong 500 square feet. Masasabing napakalaki ng pag-unlad nito. Hindi lang talaga maituturing na malakas ang lakas niya sa mga Void Mystic powerhouses. Ang Divine King domain na umaabot sa 1,000 talampakang radius, ito ay isang naghahati na crest para sa mga Void Mystic powerhouse. Sa pag-abot sa ganitong antas, ang isang tao ay halos maituturing na isang nilalang na nasa parehong klase ng Extreme Sword Divine King. Ang pag-abot sa hakbang na ito ay nangangailangan ng 2 uri ng pinakamataas na tunay na intensyon upang maabot ang antas ng ranggo siyam, at dapat na perpektong pagsamahin. Kung tungkol naman kay Mateo, ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto ay mas malakas pa talaga kumpara kay Junie. Ang dahilan kung bakit 50 talampakan lamang ang radius ng kanyang Divine King domain ay dahil ang kanyang essence energy ay hindi sapat para suportahan ang isang napakalaking sword domain. Pero ngayon, hindi nakapasok ang cultivation realm ni Mateo. Ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto ang nakakapasok.
Kanina lang, ang layuning mag-sword ni Mateo ay umabot sa rank 9. Isang hakbang na lang ang layo nito sa dakilang bilog ng pagiging perpekto. Ang rank 9 sword intent ay isang eksistensya na hindi kayang makamit ng maraming void mystic powerhouse. Gumamit lang si Mateo ng 20 taon at nagawa na niya. Swoosh! 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 Ang mga kulay asul na ilaw ng espada ay maihahalin tulad sa isang grupo ng mga kulay asul na dragon na gumagala, na tinusok ang isang higanteng unggoy sa harap ni Mateo na puno ng mga sugat. Kaya naman, hindi na nakatagal pa ang higanteng unggoy na ito roon at bumagsak ng malakas. Ang 8 higanteng unggoy na ito ay may mahusay na pagtutulungan. Ang isa ay biglang bumagsak, ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Dahil dito, nagdala si Mateo ng hindi mabilang na asul na liwanag, parang isang naglalakad na halimaw na walang habas na nananakit sa mga higanteng unggoy na ito. Ang pagkontrol ni Mateo sa enerhiya ng asensya ay napakaganda. Ang isang mahabang labanan ay hindi naging problema. Hindi sulit banggitin ang mga panlabas na sugat na iyon para sa isang tier siyam na fleshy body powerhouse na tulad niya. Isang sunod-sunod na higanteng unggoy ang bumagsak kasabay ng isang malakas na kalabog. Ang bilis ng pagpatay ni Mateo ay lalong bumilis. Sa wakas, ang huling higanteng unggoy ay bumagsak sa paanan ni Mateo. Sa katunayan, nilipol ni Mateo ang 8 higanteng unggoy na nasa pinakamataas na antas ng Divine King gamit lamang ang kanyang lakas. Ang ganitong uri ng tagumpay sa labanan ay maituturing na isang himala. Natigilan ang mga disipulo ng Purple Gold Hall ng walang hiya. Inakala pa nga nila na ginagamit lang ni Mateo ang 8 higanteng unggoy na ito para pakalmayan ang sarili. Sa huli, gagamit pa rin siya ng isang banal na artifact para mapatay ang 8 higanteng unggoy na ito. Pero hindi nila akalain na ginugol ni Mateo ang isang buong araw, at sa pilitang pinatay ang 8 higanteng unggoy na ito. Sa sandaling mamatay ang mga higanteng unggoy, halos sumuko na rin si Mateo. Kumuha siya ng gamot at nagnilay-nilay agad para makabawi ng lakas. Nakakolekta siya ng malaking batch ng mga gamot na spirit sa Immemorial Medicine Garden. Ang pagpipino ng ilang tier siyam na medicinal pills ay natural na hindi mahirap. Tiningnan ng Spirit Hound Divine King si Mateo na kasalukuyang nagmumuni-muni at sinabi sa isang seryosong boses, napakarami ng karanasan sa pakikipaglaban ni Matthew. Mula simula hanggang katapusan, hindi niya binigyan ng kahit isang pagkakataon ang mga higanteng unggoy na iyon. Mukhang sa loob ng 20 taon na ito, marami siyang naranasan. Junie, sa totoo lang, ang pagkakaroon ng ganitong pag-iral ay hindi masamang bagay para sa iyo. Magagawa kanyang pagsikapan ng mas mabuti pagkatapos malaman ang kahihiyan at hindi kanya hahayaang magpabaya kahit kaunti. Kung ito ay tagumpay o pagkabigo, depende ito sa iyong sariling pag-iisip. Nang marinig iyon ni Junie, hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan niya. Unti-unting nawala ang mapanglo na titig na iyon. Oo, ang isang napakalaking nilalang tulad ni Matthew ay patuloy pa ring naglilinang sa pamamagitan ng pagsasapanganib ng kanyang buhay. Anong lakas pa ang mayroon siya para magselos dito? Hanggat patuloy siyang naglilinang, darating ang araw na malalampasan niya ito. Dahil sabi ni Lord Cloudsky dati, si Matthew ay isang taong tiyak na mamamatay. Bagamat hindi lubos na naintindihan ni Junie kung bakit patay na si Matthew, sigurado siyang hindi siya magsisinungaling ni Lord Cloudsky. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang katawan ay nagliliyab ng isang mabangis na intensyong lumaban. Mula ngayon, ako, si Junie, ay magsisikap ng mas mabuti. Darating ang araw na malalampasan ko si Matthew. 1096. Sumisirit. Isang asul na liwanag ang dumaan. Isang halimaw na anyong ahas ang agad na napatay ni Mateo. Ito ang ika-65 na tiwangwang na halimaw na napatay ni Mateo sa loob ng 10 araw. Ang 65 na tiwangwang na halimaw na ito, lahat sila ay napakalakas na mga peak Divine King. May ilang mga halimaw na may kakaibang talento, dahilan para magduso rin si Mateo ng malaking pagkalugi. Pero sa pag-aayos na ito, kitang-kita rin ang bilis ng pag-angat ni Mateo. Pinanood mismo ng mga disipulo ng banal na lungsod ang unti-unting paglaki ni Mateo. Ang ganitong uri ng paglaki ay halos makikita ng hubad na mata.
Gayunpaman, 10 araw pa lamang ang lumipas. Kahit hindi na sila ng ahas na tumaya dahil sa mukha ng panganay na kapatid, hindi naman halata ang kanilang pagkamangha kay Mateo. Ang tagumpay ng mga powerhouse ng Dao Profound Realm, kahit maliit lang, ay kinalkula rin sa loob ng maraming taon. Pero para kay Mateo, kinalkula ito gamit ang mga araw. Ang 10 araw na ito ng pagtitimpi ay walang anumang elemento ng paggamit ng mga hindi tradisyonal na paraan. Ito ay mga tunay na labanan ng sunod-sunod. Bagamat makakatulong ang mga labanan sa mga martial artist na mabilis na mapalakas ang kanilang lakas, ang ganitong pagtaas ay masyadong halata, tama ba? Ang ikinagulat ni Mateo ay hindi na pala talaga siya hinahanapan ng gulo ni Junie. Tila pagkatapos ng mga higanteng unggoy, naging mas matalino si Junie. At ang mga matang tinitigan siya ni Junie ay tila iba na rin kumpara sa dati. Pero wala siyang kinalaman sa mga ito. Wala siyang libreng oras para pakialaman ito. Para sa kasalukuyang Mateo, ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay ang pagpapalakas. Ang bahid ng pag-alunalon sa pasukan ay medyo nakapagpabalisa kay Mateo. Naniniwala siyang hindi siya magsisinungaling sa Heavenman Unity Heart Realm. Dahil ganoon nga, kung mas malakas ang kanyang lakas ng kaunti, natural na mas ligtas din ito ng kaunti. Sa isang kisap mata, kalahating buwan ang lumipas. Sumugod si Mateo hanggang sa 3 antas. Ngunit sa oras na ito, naramdaman niya sa wakas na malapit na siyang makalusot sa 4 na antas na Dao Profound. Ang 3rd level Dao Profound at 4th level Dao Profound ay magkatulad na threshold. Sa pamamagitan ng pagtawid dito, ang Essence Energy at Emperor Chi ni Mateo ay magkakaroon ng malaking pagtaas. Ang pagtaas ng enerhiya ng asensya ay natural na magpapalakas din sa kanyang Divine King domain. Pagkatapos makapasok sa 3 antas, ang mga Desolate Beast dito ay malinaw na mas malakas. Bagamat hindi pa nila nakaharap ang mga Desolate Beast ng Void Mystic Realm, ang lakas ng mga Desolate Beast na ito ay pambihira. Bukod pa rito, maraming mga halimaw na walang buhay ang lumitaw ng magkakasama at magkakasama. Ang pinakamahina ay mayroon ding pangunahing lakas ng banal na hari. Gayunpaman, walang balak tumigil si Mateo. Kapag nabawi na niya ang enerhiya ng asensya, agad siyang pupunta roon at papatay ng mga tiwangwang na halimaw. Sa mga sandaling ito, kasalukuyan siyang nakikipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw na anyong lobo. Kasalukuyan siyang nakikipag-ugnayan sa daan-daang mga lobong anyong halimaw. Karamihan sa kanila ay mga dekalidad na Divine King, habang ang mga Lobo King na nasa pinakamataas na antas ng Divine King Realm ay mayroon ding hindi bababa sa 20. Ang ganitong uri ng kooperasyon sa pagitan ng mga tiwangwang na hayop ay mas pahiwatig pa kaysa sa 8 higanteng unggoy na iyon. Matapang at walang pinipiling si Mateo, na magkasama sa labanan kasama ang grupo ng mga lobo. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay labis na nagulat. Nababaliw na talaga ang lalaking ito. Napakabaliw ng cultivation niya, paano siya nakaligtas? Nakasimangot na sabi ni Junie. Sa daan, hindi kailanman tumigil si Mateo, ginugol ito sa gitna ng pagpatay. Dahil sa tindi ng paglilinang na ito, pinag-isipan ni Junie ang sarili at natitiyak niyang hindi niya kayang magtagal doon. Sabi ng Spirit Hound Divine King, para makamit ang ganitong kagila-hilalas na mga nagawa sa loob ng 20 taon, tiyak na hindi ito basta-basta para kay Mateo. Hindi na kailangang banggitin pa ang kanyang talento, ngunit mas mahirap pa ring makamit ang ganitong katatagan. Sa ganitong kataas-taasang cultivation, kahit ang mga Void Mystic Powerhouse ay magugunaw ng kanilang espiritu. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Junie, at sinabi niya, baliw talaga ang lalaking ito. Siya ay talagang makakalusot sa gitna ng kawan ng mga lobo. Sa kalangitan, gamulong ang mga ulap ng kapigatian. Nakipaglaban na siya ng 1 araw at 1 gabi sa kawan ng mga lobo na ito at nakapatay ng mahigit 100 lobo. Pero kanina lang, sa wakas ay natukoy na ni Mateo na dumating na ang punto ng pagbabago para sa tagumpay. Kung iba pa iyon, tiyak na hindi sila maglalakas loob na makalusot sa oras na ito. Kapag napigilan siya ng grupo ng mga lobo, tiyak na mamamatay si Mateo sa matinding paghihirap sa langit. Kailangang malaman ng isa na mayroong mahigit 20 pinakamataas na hari ng lobo sa grupo ng mga lobo.
Pero si Mateo ay matapang dahil sa kanyang napakahusay na kasanayan at wala siyang pakialam. Direkta niyang binuksan ang kanyang Essence Energy Sea at hinayaan ang kanyang sarili na malayang makalusot. Malapit na ang makalangit na kapigatian. Hindi man lang bumagal ang mga galaw ng mga kamay ni Mateo, na pumatay ng 2 lobo sa isang iglap. Pumutok. Isang magaspang na kidlat ang dumaan pababa, dumagundong patungo kay Mateo. Sumigaw ng matagal si Mateo at hindi talaga umiwas o umiwas. Ang talino ng mga haring lobo na ito ay lubhang mataas at matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Nang malapit nang mapunta kay Mateo ang makalangit na kapigatian, dumating ang 5 haring lobo ng pinakamataas na Divine King na may alulong, inilalantad ang kanilang matatalas na ngipin, at kinakagat ang guya ni Mateo. Hindi biro ang mga ngipin ng ilang haring lobo. Kapag kinagat nila, tuluyang mapilayan ang binti ni Mateo. Tinitignan nila ng husto ang tamang pagkakataong ito para umatake. Kailangang harapin ni Mateo ang makalangit na kapigatian, imposibleng harapin ang 5 hari ng lobo ng sabay-sabay. Hey! Arrogant! Sa pagkakataong ito, nagpakatanga ka na naman, di ba? Gusto kong makita kung paano mo maiiwasan ang tiyak na pagpatay na yan. Sabi ni Junie nang may malamig na ngiti. Pantay-pantay ang labanan at nang-ahas pa rin siyang maging pabaya. Hindi niya talaga alam kung paano isinulat ang salitang kamatayan. Pero sa pagkakataong ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Ang tagal kong hinintay kayong lahat. Walang hanggang espada ng buhay kamatayan. Sumigaw ng malakas si Mateo, at agad na sumabog ang kanyang Divine King domain. Kakaiba ang 5 asul na liwanag na Dom Alloy palabas mula sa loob ng Divine King domain, patungo sa 5 Divine King na iyon. Kung tungkol naman sa makalangit na kapighatsang iyon, hindi man lang ito magawang sulyapan ni Mateo. Dom Ugong. Pilit na dinanas ni Mateo ang matinding paghihirap na ito, habang ang 5 haring lobo ay hindi man lang siya kinagat dahil sa pag-atake ni Mateo. Sa halip, sila ay nasangkot sa makalangit na paghihirap dahil masyadong malapit sila kay Mateo. Ang makalangit na kapighatsang ito ay halos katumbas ng buong atake ng kapangyarihan ng isang pinakamataas na banal na hari. Maiisip mo ang kapangyarihang iyon. Ang 5 hari ng lobo ay direktang naiwan sa kapahamakan ng makalangit na kapigatian. Habang nakatayo si Mateo na parang ayos lang siya. Habang tinatapik ang alikabok sa kanyang katawan, biglang nawala ang kanyang anyo sa kanyang kinaroroonan. Nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ni Junie. Posible kayang kakaiba ang lalaking ito. Kahit pilit niyang natiis ang ganitong kakilakilabot na pagdurusa sa langit, talagang maayos naman ang lahat. Hindi niya alam na para kay Mateo, na lumampas sa isang Greater 5 Elements Heavenly Tribulation, ang ganitong uri ng maliit na makalangit na kapigatian ay hindi na malaking bagay ngayon. Iniunat lang ni Mateo ang isang gininto ang kanang kuko sa huling segundo at pilit itong nilalabanan. Bagamat ang makalangit na kapighatsang ito ay katumbas ng all-out attack ng isang peak Divine King, ang epekto ay lubhang nabawasan para kay Mateo. Patungo sa makalangit na kapigatian, masasabing halos ligtas na si Mateo. Sa sumunod na sandali, si Mateo ay parang isang naglalakad na makalangit na kapigatian. Umalangaw-ngaw ang mga kaawa-awang iyak sa mga lugar na kanyang nadadaanan. Paminsan-minsan ay sunod-sunod na kaawa-awang iyak ang pinakawalan ng kawan ng mga lobo. Nang lumipas ang maliit na kapigatian sa langit, tanging mga bangkay ng lobo na bumabalot sa lupain ang natira. Habang si Mateo ay matagumpay na nakarating sa ika-4 na antas ng Dao Profound. Paano nangyari ito? Paanong may isang taong malampasan ang makalangit na kapigatian ng ganito? Bulong ni Junie sa sarili. Natigilan siya sa pagkamangha sa eksenang ito kung saan nilalampasan ni Mateo ang kapigatian. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga disipulo ng Purple Gold Hall na nakatitig ng blanco habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Gustong tambangan ng mga lobong iyon si Mateo ngunit isang malaking grupo ang binomba ni Mateo hanggang sa mamatay gamit ang makalangit na kapigatian. Ang kinalabasan na ito ay masyadong mahimalang. Tumingin ang Spirit Hound Divine King kay Mateo nang may mainit na titig. Ang halos siguradong pananambang ay nagpaalala sa kanya ng mga sandaling iyon.
Kaya ba talaga nitong patayin si Mateo? 1097. Matthew, anong klaseng mga gamot sa espiritu ang gusto mong hanapin? Sige, bumaba ka na, at lahat ay mapapahamak. Seryosong sabi ni Junie. Sa labas ng ikatlong antas ay mayroon pa ring ilang mga desolate beast na nasa Peak Divine King. Papasok pa at magkakaroon ng ilang mga desolate beast na nasa Void Mystic Realm. Dahil sa kalakasan ng mga disipulong ito, natural lang na hindi na sila makakapasok pa ng mas malalim. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay maaaring makapasok ang mga ordinaryong spirit medicine sa aking mahiwagang paningin? Hindi ba't nandito kayong lahat para sa pagsasanay? Hindi rin naman kayo pinilit na sumunod sa akin. Paano kung isama ninyo ang inyong mga nakababatang kapatid at ipagpatuloy ang pagsasanay? Hahanapin ko ang aking mga spirit medicine. Kung mapatay ako ng mga desolate beast, dapat ay masaya na lang kayo. Ikaw. Hindi napigilan ni Junie na mapaubo. Sa oras na ito, biglang nagsalita ang Spirit Hound Divine King, Junie, dalhin mo ang mga nakababatang kapatid dito para magsanay sandali. Susundan ko si Matthew para magpatuloy sa pagsulong. Dahil dito, nabahala si Junie, at dali-daling nagsalita, paano ito mangyayari. Sumulyap sa kanya ang Spirit Hound Divine King at sinabing, ang mga gamot na pang-espirito na gusto ni Matthew, maliban kung may aksidente, ay dapat nasa ika-4 na antas. Pagpasok sa ika-4 na antas, wala na akong pakialam sa iyo. Isa pa, nakita mo rin ang lakas niya. Kung talagang mag-aaway tayo, wala ka ring makukuhang kalamangan. Hindi mapigilang manigas ang ekspresyon ng mukha ni Junie. Ngayon lang niya napansin ang bagay na ikinahiya ng mga tao. Malinaw na malinaw ang ibig sabihin ng Spirit Hound Divine King, sumunod ka pa, at hihilahin mo kami pababa. Kahit na may kakaibang ideya si Mateo, hindi lang makakatulong si Junie sa pagsunod sa tabi, kundi maaaring maging daan pa ito para kay Mateo. Magiging awkward yan. Kung gayon, mag-ingat ka, Spirit Hound Divine King. Malungkot na sabi ni Junie. Tinapik ng Spirit Hound Divine King ang kanyang mga balikat at sinabing, relax ka. Kapag nandito ako, hindi siya makakagawa ng anumang panlilinlang. Tumanggaw si Junie. Natural niyang mapagkakatiwalaan ang lakas ng Spirit Hound Divine King. Hindi niya lang talaga inakalang magiging pabigat pala siya balang araw. Bilang pagpapalam sa mga disipul ng Purple Gold Hall, mas lalong pumasok si Mateo, isang tao, at isang aso. Sa mas malalim na pag-aaral, natural na hindi na maaaring maging katulad ng dati si Mateo, gamit ang mga tiwangwang na halimaw para magsanay. Maliban na lang kung gumamit siya ng isang divine artifact, kung hindi, napakahirap talunin ang mga Void Mystic Realm Desolate Beast na iyon. Kaya naman, habang naglalakbay, sina Mateo at Brandon, ang 2 taong iyon, ay parehong hindi nagpapakita ng kanilang mga personalidad, at iniiwasan ang mga malalakas na aura na iyon sa abot ng kanilang makakaya. Dahil maingat sa daan, lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata. Ang distansya ng paghihiwalay kay Junie at sa iba pa ay halos 100 milyong milya na. Sa pagitan nito, natural lamang na hindi nila maiwasang makatagpo ng ilang makapangyarihang mga halimaw. Ito ay halos lahat ng ginagawa ng Spirit Hound Divine King para lipulin sila. Pero dahil dito, nasaksihan din ni Mateo ang kapangyarihan ng Spirit Hound Divine King. Ang mga ordinaryong Void Mystic Desolate Beast ay hindi kayang tapatan ng Spirit Hound Divine King. Sa daan, hanggat nakakasalubong nila ang mga Void Mystic Desolate Beast, papatayin ng Spirit Hound Divine King ang kabilang panig gamit ang isang napakalakas na tindig. Gayunpaman, mula simula hanggang katapusan, ang Howling Sky Divine Hound na iyon ay hindi kailanman gumawa ng anumang aksyon noon. Bago ang muling pagkakatawang tao, hindi pa nakikipag-ugnayan si Mateo sa Spirit Hound Divine King noon. Ngunit tungkol sa kanyang kapangyarihan, medyo narinig pa rin niya ito. Pero ngayon lang nalaman ni Mateo na mas makapangyarihan pala si Brandon kaysa sa mga chismis. Sa araw na ito, sa wakas ay nakarating na ang 2 tao sa pasukan patungo sa ika-4 na palapag. Nasa unahan ang isang maliit na hanay ng transmisyon. Isang maliit na kumpol ng mga haligi ng ilaw ang nagbigay ng maliwanag na liwanag.
Habang naglalakad sila, biglang huminto si Mateo sa kanyang mga hakbang. Nagdududang tanong ni Brandon, bakit hindi ka na naglalakad? Mahinahong sabi ni Mateo, maglakad-lakad pa tayo sa ikatlong palapag. Kailangan ko ng 500,000 taong Jade Blood Azureski. Ito ang pinakamalalim na lugar sa ikatlong palapag, baka meron nito. Kung mahahanap natin ito, mababawasan din natin ang oras na mananatili tayo sa ikaapat na palapag. Sa ganitong paraan, natural na mababawasan din ang panganib. Nagawa ng Spirit Hound Divine King na magwala ng walang pidyaw sa ikatlong antas. Ngunit pagdating sa ikaapat na antas, kailangan din niyang isuksok ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at kumilos ng maayos. Masyadong malakas ang mga tiwangwang na halimaw sa ikaapat na antas. Dahil sa lakas ng Spirit Hound Divine King, ang ikaapat na antas din ang limitasyon. Tungkol sa ikalimang palapag, talagang hindi siya papasok sa lugar. Kumunot ang noo ng Spirit Hound Divine King at sinabing, 500,000 year Jad-eski Azureski, ang tsansa na matagpuan ang ikaapat na antas ay dapat na mas malaki kaysa sa ikatlong antas. Huwag mong kalimutan, kalahating taon na lang ang oras natin. Kung mag-aaksaya tayo ng masyadong maraming oras sa ikatlong antas, wala tayong oras para hanapin ang spirit medicine sa likod. Muling pinag-isipan ito ni Mateo at Tumango, tama ang sinabi mo, tara na. Gumaan ang loob ng Spirit Hound Divine King at Tumango, at akmang susulong na. Pero nakakailang hakbang pa lang si Mateo at huminto ulit. Ano nga ulit yon? Tumingin ang Spirit Hound Divine King kay Mateo at nag-aalinlangang nagtanong. Lumingon si Mateo para tingnan ang Spirit Hound Divine King at biglang nagsabi ng nakangiti, ang puso mo. Gumalaw. Kumabog ng malakas ang puso ng Spirit Hound Divine King. May nakita kaya si Mateo? Imposible. Mula simula hanggang katapusan, sinuri niya ang kanyang sarili at natitiyak na wala siyang ibinunyag na anumang kapintasan. Kumunot ang noo ni Brandon at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunot ang mga sulok ng bibig ni Mateo, at sinabi niya ng may bahagyang ngiti, ang ibig kong sabihin ay, gusto mo ba akong ipasok sa ikaapat na antas? Ang kutob sa puso ni Brandon ay lalong naging nakakatakot. Ngunit hindi siya sumuko. Isa pang hakbang pasulong at mahuhuli si Mateo sa bitag ng Devil Ridge 3 Freaks. Hanggat nadadala si Mateo sa Mountain and River State Painting, wala nang posibilidad na makatakas pa. Kahit na ang utos ng anak ng langit, na protektado mula sa mga lihim ng langit, ay mayroon lamang iisang daan patungo sa impyerno. Bukod dito, ang makakaharap ni Mateo ay 5 eksperto sa Void Mystic Realm. Pero isang hakbang lang ang kulang. Kumabog ng malakas ang kanyang puso, ngunit hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting kirot sa mukha si Brandon. Ang kanyang pagkatao ay walang kapantay na kalmado sa simula pa lang. Kahit na ang mga nakakatakot na alon na umaabot sa kalangitan ay pumukaw sa kanyang puso, hindi niya ito ipapakita kahit kaunti. Kung wala siyang ganitong katalinuhan, paano siya mangangahas na manatiling lihim sa ilalim ng pamumuno ng 3 titan ng banal na lungsod sa loob ng napakaraming taon? Dahil din sa kumpiyansang ito kaya alam ni Brandon na tiyak na wala siyang ibinunyag na kapintasan sa proseso. Pero paano nakita ni Mateo ang tunay niyang pagkatao? Maaari kayang dahil iyon sa bakas ng spatial alon-alon. Kahit siya ay hindi napansin ang bakas ng pag-alon-alon sa espasyo. Masasabing napakaliit lang nito. Bukod pa rito, kahit may hinala si Mateo, bakit tama pa rin ito sa ngayon? Hindi maintindihan ni Brandon matapos niyang mag-isip ng malalim. Anong pinapahiwatig mo? Ikaw ang gustong maghanap ng mga gamot sa espiritu, hindi ako. Kung ayaw mong pumasok sa ikaapat na antas, huwag ka na lang pumasok, seryosong sabi ni Brandon. Tumingin si Mateo kay Brandon at malamig na sinabi, ayaw pa rin bang mawala ng pag-asa? Dahil sinabi ko ang mga salitang iyon, natural lang na may katiyakan ako. Dahil dito, tuluyan ng sumuko si Brandon. Alam niyang may nakikita talagang mali si Mateo. Pero, wala naman siyang nakitang anumang kapintasan. Kung hindi dahil sa maagang pag-alam, tiyak na hindi malalaman ni Brandon na ang lugar na ito ay isang patibong. Kung gayon, paano nga ba ito napansin ni Mateo? Kumunot ang noo ni Brandon.
May bahid ng kaunting intensyong pumatay na nakatutok kay Mateo, at sinabi niya sa malalim na boses, "Sinuri ko ang aking sarili at sigurado akong wala akong nakitang anumang kapintasan." Paano mo naiintindihan? Hindi sinagot ni Mateo ang tanong niya. Tiningnan niya ang transmission array sa malayo at nakangiting sinabi, "Parang natural na nabuo, walang kahit kaunting depekto." Kung tama ang hula ko, ito na siguro ang maalamat na Mountain and River State Painting, di ba? Tumalim ang tingin ni Brandon. Hindi niya akalain na maintindihan pala ito ni Mateo. Napakakakaiba talaga ng batang ito. Humarap muli si Mateo kay Brandon at nakangiting sinabi, "Wala ka naman talagang kapintasan. Pero dapat alam mo kung ano ang sudden impulse, di ba?" 1098. Pagkarinig sa dalawang salitang sudden impulse, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Brandon. "Ikaw. Naintindihan mo talaga ang sudden impulse." "Naiintindihan ko na iyon noong nakikipaglaban ako sa 8 higanteng unggoy na iyon," walang pakialam na sabi ni Mateo. Ang tagumpay sa Heart Realm ay maaaring magpasimula sa mga martial artist na lumikha ng ilang misteryosong kasanayan. Tulad ng pagsasama sa langit at lupa, tulad ng biglaang pag-igting. Ang biglaang salpok ay isang uri ng pandama upang habulin ang swerte at maiwasan ang sakuna. Maraming makapangyarihang martial artist ang mayroon nito. Pero ang ganitong uri ng pakiramdam ay napakababaw lang. Bukod pa rito, ito ay epektibo at hindi epektibo paminsan-minsan, kaya hindi ito magamit bilang sanggunian. Ngunit ang biglaang salpok ay masasabing ang nakahihigit na uri ng ganitong uri ng pandama. Bago pa man makaharap ng panganib, mararamdaman na ito ng maaga, at habulin ang magandang kapalaran at maiwasan ang kapahamakan mula roon. Sa huling pagharap sa 8 higanteng unggoy, tahimik na muling sumikat ang kaharian ng puso ni Mateo. Ang teknik na sudden impulse na ito ay isinilang din bilang tugon sa tamang oras at mga kondisyon. Gayunpaman, nakapagtago ka nga ng maayos. "Hanggang kanina lang, may naramdaman akong kakaiba sa puso ko. Parang kapag gumawa pa ako ng isa pang hakbang, wala nang pag-asa pang mabuhay, walang pag-aatubili," na sabi ni Mateo. Ang sudden impulse ay hindi naman matatalo. Isa lamang itong panandalian at panandaliang uri ng pandama. Maliban na lang sa, ang ganitong uri ng pandama ay mas tumpak at mas malakas kumpara sa mga ordinaryong martial artist, iyon lang. Napakalalim ng tukana ni Brandon at hindi nagpapakita ng kahit kaunting kapintasan, at wala rin siyang kahit kaunting bahid ng balak na pumatay kay Mateo noon. Kaya naman, hindi naramdaman ni Mateo ang panganib noon. "Kung gayon, bakit mo ako pinaghihinalaan?" Medyo malungkot na sabi ni Brandon. "Sabi ko dati, gumalaw ang puso mo. Kahit maliit na bahagi lang iyon, sa ilalim ng ganitong uri ng krisis, napakalakas nito," sabi ni Mateo. Talagang natalo si Brandon. Nagtago siya ng napakabuti sa daan. Ngayon lang, nang malapit nang pumasok si Mateo sa mahika na inihanda ng Mountain and River State Painting, bumilis ang kanyang paghinga, na nag-iwan ng kaunting bakas. Ngunit ang maliit na bakas na ito ang nagtaksil sa kanya. Dito nakasalalay ang kahangahangang aspeto ng sudden impulse. Siyempre, hindi naman walang kapantay ang sudden impulse. Katulad ngayon, kahit na naunawaan niya ang sudden impulse, ito ay lubhang mapanganib pa rin. Dahil nagpakita na ang Devil Ridge 3 Freaks. Isang patong ng alon ang umugong sa espasyo. 3 itim na anino ang lumitaw. Napakalakas talaga. Hindi ko inakalang ang Mountain and River State Painting, ang ganitong uri ng banal na artifact, ay walang paraan para maakit ka. Pero, nahihirapan ka pa ring makatakas sa kamatayan ngayon. Sabi ng amo ng Devil Ridge 3 Freaks, si Dorian. Nang makita ang Devil Ridge 3 Freaks, nanlumo si Mateo. Ang 3 taong ito ay pawang mga eksperto sa Void Mystic Realm. Ibig sabihin, mayroong 5 Void Mystic Powerhouses na dumating para kabkuban siya. Bukod pa rito, ang mga bagay na hawak ng Devil Ridge 3 Freaks ay malinaw na pawang mga banal na artifact. 5 dakilang Void Mystic Powerhouse, 3 dakilang Divine Artifacts, ang ganitong hanay ng mga tauhan ay maituturing na napakalaki. At ang ganitong hanay ng mga tauhan ay para lamang harapin ang isang maliit na 4th level daw profound. Lahat kayo ay miyembro ng lahing demonyo.
Nakakunot ang noo na tanong ni Mateo. Ang ganitong kalabisan, marahil tanging ang halimaw na sakam sa kapangyarihan, na laging nagdudulot ng gulo mula sa dilim, ang makakapatay sa mga banal na artifact na ito. Nagtataka lang si Mateo kung anong klaseng paraan ang ginamit ng lahi ng demonyo para magmukhang tao ang mga taong ito. Kahit ang kaunting bahid ng malademonyong enerhiya ay hindi niya ito nakita. Mukhang pinagaksayahan talaga ng mga demonyong ito ang kanilang mga utak para lang sa setup ngayon. Sabi ni Doren, tama. Inutusan kaming tatlo ni Lord Divine Master na pumunta rito at kitilin ang buhay ninyo. Kapag namatay ang utos ng anak ng langit, wala nang magiging panganib sa sangkatauhan. Nang marinig ang utos ng anak ng langit, medyo nagulat din si Mateo. Ngunit agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Ilang beses niya talagang sinira ang mga plano ng halimaw dahil lang sa katangahan. Bukod pa rito, alam ni Giela na nasa kamay niya ang Soul Suppressing Pearl at Vast Heaven Steel. Kung gayon, hindi rin naman kakaiba ang hula na siya ang mandato ng anak ng langit. Ang hindi alam ni Mateo ay alam na ng mga demonyo na siya ang anak ng langit bago pa man siya isinilang. Ang aksidente ng Medicine King Hall ay dahil siya ang anak ng utos ng langit. Nagkibit balikat si Mateo at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa, sige. 5 dakilang Void Mystic Powerhouse ang paparating para kubkuban ako, isang maliit na 4th level daw profound. Talagang mataas din ang tingin nito sa akin. Dahil patay na ako, masasabi mo ba sa akin kung sino sa mundo ang kumokontrol sa lahat ng ito sa likod ng mga eksena o hindi? Matthew, tumigil ka na sa paggawa ng mga walang kwentang pagsisikap. Mga walang kwentang panlilinlang mo, mabuti pang huwag mo nang ipagmalaki sa harap ng Panginoong ito. Datong, Ertong, Santong Isa, huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan sa kanya. Nawalan na tayo ng inisyatiba. Hindi na natin siya maaaring bigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Huwag ninyong kalimutan, kung hindi natin siya mapapatay, mamamatay tayong lahat. Sama-sama kayong sumalakay at patayin siya. Malamig na sigaw ni Brandon. Naging napakalamig at napakabangis niya ng mga oras na iyon, determinado sa pagpatay, hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Mateo. Natakot ang mga ekspresyon ng Devil Ridge 3 Freaks nang marinig nila iyon. Ang mga sinabi ni Mateo ay talagang nagpaisip sa kanila kung paano kutsain si Mateo. Hawak nilang tatlo ang mga banal na artifact. Bukod pa rito, ang kanilang cultivation realm ay mas mataas kaysa kay Mateo. Hindi nila kailanman itinoon ang kanilang pansin kay Mateo. Ang mga sinabi ni Mateo kanina ang talagang nagparamdam sa kanila ng pagmamaliit. 5 Void Mystics laban sa isang 4th level daw profound, isa itong tiyak na senaryo ng pagpatay. Ngunit ang mga salita ni Brandon ay maihahalin tulad sa tambol sa gabi at kampana sa umaga sa isang monasteryo, na ikinagulat nila pagkagising. Sa sandaling ito, hindi pa sila nakakagalaw, ngunit ang Howling Sky Divine Hound ni Brandon ang naunang gumalaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang leeg. Ang walang kapantay na matatalas ng ngipin ni Howling Sky ay umabot na sa kanyang leeg. Ang lahat ng ito ay isa lamang bagay ng oras na kailangan para lumipad ang isang kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Kahit si Mateo ay hindi tumugon dito. Ito pa rin ang unang pagkakataon na nakita ni Mateo ang Howling Sky Divine Hound na kumikilos. Ang kanyang pambungad na galaw ay isang nakamamatay na suntok. Hindi masukat ang bilis ni Howling Sky. Kahit ang mga Devil Ridge 3 Freaks ay hindi rin nag-react dito. Nanliit ang mga mata ni Mateo, ang kanyang figure ay agad na naglaho mula sa kanyang kinaroroonan, tumakas patungo sa kawalan. Gayunpaman, masyadong malapit si Howling Sky sa kanya. Kahit mabilis ang mga kilos ni Mateo, hindi pa rin ito kayang iwasan si Howling Sky. Hoy! Tumagos ang matatalas na kuko ng aso sa kawalan, patungo sa lalamunan ni Mateo. Ang Howling Sky Divine Hound ay talagang napakalakas. Habang sa oras na ito, ang Devil Ridge 3 Freaks at si Brandon ay gumalaw din. 4 na tao ang naghawak kamay, direktang tinakpan ang espasyong ito, hindi binigyan si Mateo ng kahit kaunting pagkakataon para makatakas.
Sa tagal ng paglipad ng mga kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian, biglang tumakas palabas ng kawalan ang figure ni Mateo, muntik nang makaiwas sa nakamamatay na gasgas na iyon. Gayunpaman, hindi pa humuhupa ang isang alon, ngunit isa na namang alon ang bumangon. Kakatakas niya lang mula sa kawalan ng isang walang kapantay na napakalawak at makapangyarihang pangkalawakan ang gustong bumalot sa kanya sa isang iglap. Ang pagpipinta ng bundok at ilog estado. Kung madadala ng Mountain and River State Painting, wala talagang pag-asa na mabuhay. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, agad na kinuha ni Mateo ang Sacred Dragon Token, at agad na nakakuha ng 10% ng kanyang Blood Essence. Ugong. Agad na sumabog ang espasyo sa harap ni Mateo, dahilan para lumipad palabas ang buong katawan niya. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Devil Ridge 3 Freaks na huminga ng malalim. Sa sandaling lumipad siya palabas, dumating na ang killing move ng Spiritorn Shattering Mirror. Ang kapangyarihan ng Spiritorn Shattering Mirror ay ilang beses na mas matapang kaysa sa kapangyarihan ni Ertong. Sumigaw ng malakas si Mateo, itinabi ang Sacred Dragon Token, at inilabas ang Evil Extermination Sword. Agad na gumana ang kanyang Divine King Domain. Ugong. Isa na namang harapang sagupaan. Agad na samuka si Mateo ng isang subo ng dugo sa hangin. Sakto namang dumating ang ikatlong banal na artifact. Sa ilalim ng dalawang pag-atake, nagtamo na ng malubhang pinsala si Mateo. Sa pag-ataking ito, hindi na niya ito nalabanan. 1099. Hahaha, pumunta ka sa impyerno. Hawak ni Santi ang isang maikling espada, dala ang isang nakakatakot na alon ng enerhiya, at humahampas patungo kay Mateo. Dahil sa dalawang magkasunod na matinding impact, si Mateo, ang 4th level daw profound na ito, ay nagtamo na ng malubhang pinsala. Ang suntok na ito ay isang tiyak na nakamamatay na atake. Bukod pa rito, para makapaghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari, agad ding sumugod si Brandon. Kasama niyang sumugod, ang napakabilis na Howling Sky Divine Hound. Tatlong magagaling na powerhouse ang nag-aagawan ng lahat ng atake, ngunit hindi nito nabigyan si Mateo ng kahit kaunting pagkakataon para makahinga ng maluwag. Sa ganitong uri ng sunod-sunod na pag-atake, walang duda na patay na rin ang mga Void Mystic powerhouse, lalo na ang isang maliit na 4th level daw profound. Pero sa pagkakataong ito, isang bahid ng mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Ang ikinagulat ni Santi at Brandon ay ang pagdurugo ng gilid ng mga mata ni Mateo. Dalawang linya ng luhang dugo ang dumaloy pababa sa gilid ng mga mata ni Mateo na parang umiiyak. Pero halatang nakangiti ang mga sulok ng labi ni Mateo. Nakangiti ng nanunuya. Kumabog ng malakas ang puso ni Brandon, agad niyang naramdaman na hindi ito maganda. Ngunit ang galaw ng kanyang mga kamay ay hindi man lang bumagal, marahas na itinatama ang isang palad sa dibdib ni Mateo. Kasabay nito, ang maikling talim ni Santi na parang banal na artifact ay tumama rin sa katawan ni Mateo. Perk. Ang sariwang dugo sa bibig ni Mateo ay tumalsik na parang bukal, na naging dahilan upang ito ay maging isang nakakakilabot na tanawin. Putok. Bumagsak ng malakas sa lupa si Mateo at hindi na nakagalaw. Habang nakatingin sa patay na si Mateo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang apat. Hey! Ang utos ng anak ng langit ay namatay ng ganoon lang. Sa pagkakataong ito, wala nang maaasahan ang sangkatauhan. Sabi ni Dorian. Iniisip ko kung gaano kalakas ang utos ng anak ng langit. Ganito rin naman. Hindi ba't hindi pa rin siya nabubunyag ang mga sikreto ng langit? Tanong ni Dorian nang may mapanghamak na tingin. Bago siya namatay kanina lang, nakangiti pa rin siya sa akin. Akala ko may paraan siya para makatakas, kaya naman natakot ako ng husto. Buti na lang at patay na siya. Sabi ni Santi. Hahaha, pangatlo, masyado kang duwag. Umatake ang ating tatlong dakilang banal na artifact, paano siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay? Kalimutan mo na ang isang maliit na 4th level daw profound, kahit ang mga martial artist ng Void Mystic Realm ay siguradong mamamatay din. Sabi ni Ertong sabay tawa ng malakas. Tumango rin si Santi nang marinig iyon at sinabing, pero ang batang ito ay talagang sumusuway sa langit.
Sa 4th level daw profound pa lang niya ay kayanan niyang unawain ang isang Divine King domain. Kung hahayaan natin siyang magpatuloy sa pag-unlad ng walang pigil, siya na talaga ang magiging matinding kaaway ng aking lahing demonyo. Hindi nakakapagtaka na hindi nag-aksaya ng panahon si Lord Divine Master para gumamit ng 3 dakilang Divine Artifact, at kinailangan pang lipulin ang batang ito. Habang nag-uusap ang Devil Ridge 3 Freaks sa gilid na ito, nakakunot ang noo ni Brandon at hindi nagsalita. Tiningnan niya ang bangkay ni Mateo na parang abala sa pag-iisip. Napansin ni Doren ang kanyang kakaibang kababalaghan at hindi niya napigil ang magtanong, "Brandon, anong problema?" Hindi siya sinagot ni Brandon. Sinabi niya kay Howlsky, "Howlsky, tingnan mo kung patay na siya." Sentimo A. Agad na dumating si Howlsky sa tabi ng bangkay ni Mateo na may kasabay na isang malakas na suntok. Iniunat ang kanyang paa at sinimulang kalabitin ang bangkay ni Mateo. Mausisa na tiningnan ng Devil Ridge 3 Freaks ang eksenang ito, hindi sigurado kung ano ang ginagawa ni Brandon. Sandaling naglaro, bumalik si Howlsky sa tabi ni Brandon na may dalang kidlat at tumaho ng ilang beses. Pagkatapos noon, mas lalong nagdikit ang mga kilay ni Brandon. "Brandon, ano ba ang natuklasan mo? Magsalita ka nga." Hindi napigilan ni Airtong na magtanong. Umiling si Brandon at sinabing, "Pakiramdam ko ay may mali." Pero lumapit si Howlsky at wala ring natuklasan. Talagang patay na itong si Matthew. Dati ay pinagalitan at pinagtatalunan ng Brandon ang 3 tao. Nang marinig iyon sa oras na ito, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. "Hay nako! Akala ko may natuklasan ka. Brandon, hindi mo naman siguro gagawing katawa-tawa ang magkakapatid na to, di ba?" Malungkot na sabi ni Dorian. Kahit na medyo mas malakas ang lakas ni Brandon kumpara sa kanila, kahit na magkahawak kamay silang 3, hindi talaga kayang tapatan si Brandon. Kung hindi dahil sa utos ni Lord Divine Master na makinig sa mga plano ni Brandon sa biyaheng ito, matagal na sana silang nag-away. Nagpakawala ng kung ano-ano si Brandon sa loob ng kalahating araw. Sa huli, wala man lang nangyari. Ano ba ito kung hindi gawing katawa-tawa ang mga ito? Sumulyap si Brandon kay Doren, ngunit tinanong si Santi, "Santong, nakita mo ba ang pagdurugo ng mga mata ni Mateo ngayon lang?" Natigilan si Santi at tumango, "Tama. Nakita kong parang dumudugo ang mga mata niya ngayon lang." Bukod pa riyan, binigyan pa niya ako ng kakaibang ngiti, nakangiti hanggang sa manigas ang balahibo ko sa buong katawan. Kumunat ang noo ni Brandon. Sa pag-iisip tungkol dito, binuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Pakiramdam ko ay napakadali nating napatay si Mateo." Paanong ganoon kadaling mapatay ang anak ng langit? Kumunat ang noo ni Doren at sinabing, "Madali lang. Hindi rin naman pwedeng sabihin ng ganoon, di ba? Ang Mountain and River State painting na itinayo namin ay nakita niya pa nga. Bukod pa rito, para patayin siya, ginamit din ng ilan sa amin ang lahat ng aming lakas bago halos magtagumpay." Umiling si Brandon at sinabing, "Mukhang mas malakas nga ang iilan sa ating mga kalakasan kaysa sa kanya. Pero pakiramdam ko ay hindi lang dapat 2 banal na artifact ang mga natamong panalo ni Matthew." Bukod pa rito, damyugo ang kanyang mga mata sa huling sandali, pati na rin ang kanyang ekspresyon. Masyadong kaina-hinala ang puntong ito. Nang inig ang buong katawan ni Brandon, bigla niyang naramdaman na may nahawakan siya. Ngunit, hindi rin niya ito maisip kahit sandali. Mga mata. Mga mata. Anong klaseng mga panlilin lang ang mayroon siya na may kaugnayan sa mga mata? Ang mahinahong si Brandon ay biglang naging medyo balisa at nabalisa. Sa ika-4 na palapag, isang puting anino ang lumabas mula sa loob ng transmission array. Sa puting damit, basang-basa na ito ng sariwang dugo na nagmumukhang walang kapantay na kawawa. "Loko ka, Mateo." Ang Moonlight Mirage ay isang divine rank illusionary art. Bagamat mayroong divine essence, kung hindi ako gagaling ng 1 taon o higit pa, wala nang paraan para gumaling. Sa loob ng dagat ng kamalayan, biglang sumigaw ang isang boses. Ang puting anino na ito ay si Mateo mismo, na nakatakas papunta sa ika-4 na palapag mula sa ika-3 palapag. Sa sandaling iyon, tumunog ang mga alarma sa kanyang puso. Nagpaplano na si Mateo kung paano makakatakas.
Sa loob ng kanyang dagat ng kamalayan, buong lupit na pinagbantaan ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil. Noon lamang niya ginamit ang Divine Rank Illusionary Art, ang Moonlight Mirage. Ginamit ng Sun Moon Heavenly Pupil ang Divine Essence ni Mateo upang gumamit ng isang nakakatakot na Divine Rank Illusionary Art. Bagamat hindi nito naabot ang kapangyarihan ng isang tunay na Divine Rank Illusionary Art, napunta rin dito sina Brandon at ang iba pa sa isang Illusionary Realm. Maliban na lang, kung ilalapat ang ilusionaryong sining na ito sa kasalukuyang Sun Moon Heavenly Pupil, ang gastos ay napakalaki, na halos nakakaubos ng kanyang sinaunang espiritu. Ang kanyang sinaunang espiritu ay lalong humina ng biglaan. Ito rin ang dahilan kung bakit biglang tumulo ang mga luhang dugo mula sa mga mata ni Mateo sa huling sandali. Ang ganitong sitwasyon ay halos kapareho ng noong ginamit ni Mateo ang Sacred Dragon Token. Sa kasalukuyan, ang dalawang mata ni Mateo ay mahigpit na nakapikit, labis na nasasaktan, at hindi na makakita ng mga bagay-bagay. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay nangailangan ng panahon ng paghahanda upang gamitin ang Moonlight Mirage. Kaya naman, matagal nang nag-iisip si Mateo ng mga paraan upang harapin si Brandon. Hindi lang talaga iniisip ni Mateo na ganoon ka mapagbantay si Brandon. Hindi niya ito binigyan ng sapat na oras. Dalawang dakilang Void Mystic Powerhouse na may hawak na mga divine artifact sa kanilang mga kamay, nagtamo pa rin si Mateo ng malubhang pinsala dahil sa malakas na pagbangga sa kanila ng 2 beses. Mabuti na lang at natapos na rin ng Sun Moon Heavenly Pupil ang pagcast sa huling segundo. Saka lang sinamantala ni Mateo ang pagkakataong makatakas. Tama na ang kalokohan. Kung mamamatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Kung mapapahamak ka man sa kamay ng mga demonyo, hey hey. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. 1100. Kumalat ang banal na pandaman ni Mateo. Sa ilalim ng Heaven Man Unity Heart Realm, agad na naunawaan ang sitwasyon sa paligid. Sandali siyang huminto, at ginamit ni Mateo ang kanyang movement technique at mabilis na tumakbo patungo sa isang direksyon. Natuklasan niya ang isang kuweba na hindi kalayuan. Ang kasalukuyang kalagayan ni Mateo ay lubhang kakilakilabot, at kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar para magpahinga at mag-rehabilitate kahit sandali. Mateo, susmariosep ka. Ang songgit mo. Kapag ginamit mo ang Panginoong ito, pinipilit mo ang Panginoong ito. Kapag hindi mo ginagamit, sinisipa mo ang Panginoong ito sa isang tabi. Paano ako nakasakay sa barko ng pirata mo? Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, umungol ang Sun Moon Heavenly Pupil. Mataas pa rin ang pagbabantay ni Mateo patungo sa sinaunang klaseng primordial spirit na ito. Habang nasa daan, walang tigil na sumisigaw ang Sun Moon Heavenly Pupil sa loob ng kanyang karagatan ng kamalayan, na tila labis na naaawa. Tumahimik ka. Pagpasok sa kuweba, malamig na tahol ni Mateo. Nang maramdaman ang malamig na balak pumatay ni Mateo, napagtanto ng Sun Moon Heavenly Pupil na talagang galit na galit si Mateo at agad na itikom ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Gaano katagal maaaring mapanatili ang iyong Moonlight Mirage? Malamig na tanong ni Mateo. Kung ang iilang taong iyon ay walang hawak na mga banal na artifact, tiyak na hindi sila makakatakas sa Moonlight Mirage sa loob ng maikling panahon. Ngunit ang Spirithorn Shattering Mirror ay isang masamang salik ng ilusyonaryong sining. Nang mapagtanto nila na sila ay nahulog sa isang ilusyon, hindi na sila mabitag ng matagal ng Moonlight Mirage. Ito rin ang dahilan kung bakit tumakas si Mateo patungo sa ika-4 na palapag at hindi nakatakas patungo sa ika-2 palapag. Ang pagtakas pataas ay tiyak na isang one-way ticket papunta sa impyerno. Habang nasa ika-5 antas, ang mga taong ito ay talagang hindi nang ahas na pumasok. Sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo, hindi siya makakatakas sa ika-5 antas, at tiyak na maaabutan nila siya. Punong-puno ng kumpiyansang sabi ng Sun Moon Heavenly Pupil, ang Moonlight Mirage ng Lord na ito ay isang sining ng ilusyon na may ranggong banal, tahimik at walang ingay. Ang mga baguhang iyon ay kailangang makulong sa loob ng kahit man lang 10 araw hanggang kalahating buwan. Nanlamig ang ekspresyon ni Mateo, wala akong oras para makinig sa mga kalokohan mo. Magmayabang ka pa, at agad kitang lilipulin.
Agad na napalitan ng nakangiting mukha ang Sun Moon Heavenly Pupil at sinabing, haha, nakababatang kapatid, payapain mo ang galit mo, payapain mo ang galit mo. Iyon. Iyon, mayroon silang Spiritorn Shattering Mirror, sa palagay ko, isang araw lang din iyon. Huminga ng malalim si Mateo at seryosong sinabi, ngayon, tumahimik ka na para sa akin. Pagkatapos magsalita, kumuha si Mateo ng 3 gamot at sinimulang gamutin ang kanyang mga pinsala. Simula nang makuha ang Sacred Dragon Token, si Mateo ay mayroon ng halos tuluyang imbak na mga gamot na pampalusog ng dugo. Mabuti na lang at 10% lang ng Blood Essence ang nawala sa kanya. Hindi naman masyadong naging mahirap ang pag-refill. Ang tunay na nakakaabala ay ang paghiram niya ng kapangyarihan ng Sun Moon Heavenly Pupil para gumamit ng Moonlight Mirage. Masyadong mabigat ang pasanin na ito sa kanyang katawan. Isang araw na lang ang natitira, kailangan sulitin ni Mateo ang bawat segundo. Nagawa ng Spiritorn Shattering Mirror na lumipad sa kalawakan. Kapag nakawala na sila, mabilis silang makakahabol. Nang makapasok na ang medicinal pill sa kanyang tiyan, unti-unting napunan ang blood essence ni Mateo, habang unti-unti ring bumabawi ang kanyang katawan. Sun Moon Heavenly Pupil. Malamang nakuha ng batang yun ang Sun Moon Heavenly Pupil. Malamang nakuha niya ang Sun Moon Heavenly Pupil noong pumasok siya sa Vast Sun Bright Moon Realm. Nako, nahulog tayo sa isang ilusyon. Biglang nanginig ang buong katawan ni Brandon, at sa wakas ay nahawakan niya ang bakas ng inspirasyong iyon. Ano? Nahulog tayo sa isang ilusyon. Nagbibiro ka ba, Brandon? Hindi kayang itago ng mga ordinaryong ilusyon ang kanilang mga bakas sa harap ng Spiritorn Shattering Mirror. Mapanghamak na sabi ni Ertong. Malamig na sabi ni Brandon, paano kung hindi ito isang ordinaryong ilusyonaryong kaharian? Huwag niyong kalimutan. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay dating nakatali sa isang powerhouse ng Deity Realm. Ang mga salita ni Brandon ay nagpabahala sa loob ng Devil Ridge 3 Freaks. Naging seryoso rin ang kanilang mga ekspresyon. Kung isa talaga itong sining ng ilusyon na nasa antas ng banal, maaaring nakulong talaga sila sa loob ng isang ilusyonaryong kaharian. Bakit ka pa natutulala? Ertong, gamitin mo ang Spiritorn Shattering Mirror para basagin ang illusionary art. Tandaan mo, gamitin mo ang Divine Essence. Paalala ni Brandon sa kanya. Nagulat si Ertong at dali-daling nagturok ng banal na asensya sa loob ng Spiritorn Shattering Mirror. Ang Spiritorn Shattering Mirror ay agad na naglabas ng mga alon ng liwanag. Kumalat ang mga alon sa nakapalibot na espasyo, kasama ang Spiritorn Shattering Mirror bilang sentro. Nang maramdaman ang pagbabago ng Spiritorn Shattering Mirror, nagulat si Ertong sa kanyang sarili. Tinamaan talaga sila ng isang ilusyonaryong spell. Ang sining ng ilusyon na ito ay pambihira. Silang lahat, ang malaking grupong ito ng mga Void Mystic Powerhouse, ay talagang hindi nakakakita kahit kaunti. Malinaw na hindi rin ito napansin ni Brandon. Nahulaan niya ito sa pamamagitan ng ilang panandaliang pahiwatig. Walang katapusang gulat si Ertong. Kung hindi nila dadalhin ang Spiritorn Shattering Mirror sa pagkakataong ito, talagang hindi tiyak kung gaano katagal sila makulong sa loob ng ilusyonaryong kaharian na ito. Ngayon, alam na niya kung gaano kahirap pakisamahan ang utos ng anak ng langit. Ang pagmamaliit kay Mateo kanina ay tuluyan ng nabura. Hindi lang siya, pati na rin ang iba ay labis na nagulat. Masyadong nakakatakot si Mateo para paglaruan sila, 5 magagaling na Void Mystic Powerhouses, sa palad niya. Hindi nakapagtataka na mataas ang pagtingin ni Lord Divine Master kay Mateo, kaya naman nagdala sila ng 3 dakilang banal na artifact. Pagkalipas ng isang araw, sa wakas ay winasak ni Ertong ang ilusyonaryong kaharian sa tulong ng Spiritorn Shattering Mirror. Habang nakatingin muli sa lupa, nasaan naroon ang bangkay ni Mateo. Habulin ninyo agad. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Brandon. Hindi rin naman ganoon katagal ang oras ng pagkakakulong namin. Hindi pa siya dapat nakataka sa 2nd antas. Sabi ni Dorian. Tumango ang 2 pang tao at nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Akmang lalakad na sana sila palabas para habulin siya ngunit pinigilan sila ni Brandon. Sandali lang. Ano yun?
Natigilan ang tatlong tao. Pakiramdam ko ay hindi siya dapat nakatakas sa ikalawang antas. Sabi ni Brandon. Natigilan muli ang tatlong tao, hindi siya nakatakas sa ikalawang palapag, kaya ba nakatakas pa rin siya sa ikaapat na palapag? Dahil nakulong siya sa loob, siguradong mamamatay siya. Umiling si Brandon at sinabing, alam niya na mayroon tayong Spiritorn Shattering Mirror. Kapag nakatakas siya sa ikalawang antas, talagang hindi siya makakatakas. Kung ako si Matthew, tiyak na puputulan ko ang lahat ng ruta ng pagtakas para makabangon sa harap ng isang desperadong sitwasyon, at makakatakas pababa. Hanggat makakatakas siya sa ikalimang antas, tiyak na hindi tayo maglalakas loob na bumaba. Kung dati lang ito nangyari, tiyak na hahamakin ng Devil Ridge 3 Freaks ang mga salita ni Brandon. Pero ngayon, lubos na silang nakumbinsi ni Brandon. Hindi naman walang dahilan kung bakit pinakinggan siya ng Panginoong Divine Master kay Brandon. Kung hindi dahil kay Brandon, sino ang nakakaalam kung gaano katagal sila mabibitag ng sining ng ilusyon? Sa oras na iyon, ang mga bulaklak ay talagang magiging dilaw na. Sige, makikinig ako sa iyo. Bumaba ka sa ikaapat na palapag. Sabi ni Dorian. Mag-ingat kayong lahat. Kakaiba ang batang ito at hindi pa nakakapaglabas ng ilang trump card, ewan ko ba. Dahil nakarating na tayo sa ikaapat na antas, huwag tayong mag-alala. Payo ni Brandon. Isang liwanag ang sumilay, at lumitaw ang figure ni Brandon sa ikaapat na antas. Pero nagdikit ang mga kilay niya. Dahil nawala ang Devil Ridge 3 Freaks. Malinaw na sabay silang pumasok sa transmission array. Bakit wala na ang lahat pagkalabas nila? Hindi lang ang Devil Ridge 3 Freaks, pati ang Howling Sky Divine Hound na matagal na niyang sinusundan ay nawala rin ng walang bakas. Agad na naramdaman ni Brandon na hindi tama ang mga bagay-bagay. Isa na naman kayang ilusyonaryong sining ito. Hawak ni Ertong ang Spiritorn Shattering Mirror, ano pa ang silbi ng paulit-ulit na panlilinlang. Bukod pa rito, ang ilusyonaryong kaharian na ito ay malinaw na hindi na kasing lakas ng dati. Pero alam ni Brandon na tiyak na hindi babaril si Mateo sa isang walang kwentang target. Ang ganitong uri ng walang saysay na trabaho, tiyak na hindi niya gagawin. Kung gayon, ano ba ang plano ni Mateo na gawin ito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brandon, at sinabi niya, nako. Ang Spiritorn Shattering Mirror na nasa kamay ni Ertong ang pinakamalaking banta sa kanya. Gusto niya talagang harapin si Ertong. Hindi ko talaga siya hahayaang manalo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.